Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3281-3300. Kabanata 3281. Gurten ng Ecclesiastic Order. Ang gurten ay isang natatanging palitan sa Ecclesiastic Order kung saan ipinagpalit ang mga mapagkukunan, banal na kasangkapan, at maging ang impormasyon. Sa puntong iyon, ang balita ng tatlong sage na nasugatan ay naibenta na ng maraming beses sa gurten. Ibig sabihin, marami ang nakakaalam sa sitwasyon ng mga pantas at nagsisimula ng makakuha ng mga ideya. Ang North Pavilion ay nasa isang hindi pa nagagawang krisis, ngunit ang pinuno ng paksayon ay hindi pa rin nakakalimutan sa kanilang sitwasyon. Sa sandaling makumpirma ng iba pang mga paksayon na ang tatlong sage ay malubhang nasugatan, sila ay susugod sa North Pavilion na parang mandaragit. Samantala, hindi na makapaghintay si Gloria na makuha ang kanyang mga kamay sa self-created technique ni Forlivia. Noong una, gusto niyang ibigay kay Floyd ang listahan ng mga Bone Master para kay Levi pagkatapos lang gawin ito ni Sonia, ngunit wala siyang pasensya para dito. Kaya naman, nagpasya si Gloria na makipagsapalaran at ibigay kay Floyd ang listahan ng maaga, na nagbigay sa lalaki ng isang kaaya-ayang sorpresa. Ginawa ko ang lahat sa aking kapangyarihan, at ito lang ang mahahanap ko. I have tried my best, walang magawang paliwanag ni Gloria. Naturally, ibinigay lang niya kay Floyd ang bahagi ng listahan at hinayaan si Sonia at ang iba pa na isumite ang natitira. Kahit na hindi nila makuha ang mga pangalan, binalak ni Gloria na ilihim sa kanila ang impormasyon dahil kailangan ng plano niya na hanapin ni Levi ang lahat ng Bone Masters. Kinailangan ni Gloria si Levi upang mahanap ang salarin na nagnakaw ng mga espiritual na buto ng Asher Dragon at ng iba pa at harapin ang mga ito upang gumana ang kanyang plano. Nabalot ng dumi ang babae nang ialok niya ang listahan kay Floyd. Salamat sa ginawa mo. Nakikita ko kung gaano mo pinaghirapan ito. Dahil sa pasasalamat sa ginawa ni Gloria, hinawakan ng mahigpit ni Floyd ang kamay niya. Bilang tugon, umiling si Gloria. Wala lang. Kapag mas maaga namin itong naibigay sa iyong amo, mas maaga kaming makakabawi sa aming pagkakamali. Wish ko lang na marami pa akong nagawa para makatulong. Ayos lang. Sigurado akong hahanapin ni Sonia at ng iba pa ang iba. Okay. Dapat mong tandaan na huwag pagdudahan ang iyong Panginoon kapag nakita mo siya mamaya. Naniniwala akong totoo ang sinabi niya sa'yo. Malamang gumawa si Evie ng bagong teknik na iba sa Art of Consumption, paalala ni Gloria. Bagamat parang gusto lang ipaalala ng babae kay Floyd ang lugar niya, hindi iyon ang totoong intensyon niya. Ang gusto talaga ni Gloria ay paalalahanan ang lalaki na hingin ang teknik ni Forlivia. Huwag kang mag-alala tungkol dito. I trust Master as much as I trust you, paniniguro ni Floyd, na naisip na kung paano lalapitan si Forlivia sa kabila ng sinabi nito. Nang makita ni Gloria ang hitsura sa mga mata ni Floyd, alam niyang naabot na niya ang kanyang layunin. Pagkatapos ng lahat, hindi iyon ang kanyang unang rodeo. Ang babae ang siyang nagduda kay Levi noong unang ngunit naging ganap na kabaligtaran ng payuhan niya si Floyd na magtiwala sa kanyang amo. Hindi nagtagal, nakilala ni Floyd si Levi. Guro, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko pero 3 lang ang mahanap ko. The rest will be up to Sonia and the others, pahayag ni Floyd bago ibigay ang listahan kay Levi. Magaling, Floyd. Hindi ko inaasahan na babalik ka ng ganoon kaga kasama ang 3 pa. Alam kong maaasahan kita. Puri ni Levi. Sapat na ang ginawa mo. Oras na para magpahinga ka. Nakuha mo na. Guro, gusto kong bisitahin si Asher Dragon at ang iba pa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3282. Pagkuha ng diskarteng ginawa ni Forlivia. Master, parang may gustong sabihin si Floyd pero tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Anong mali? Curious na tumingin si Levi kay Floyd.
May ilang tanong na gustong itanong ni Floyd kay Levi, ngunit nagbago ang isip niya nang maalala ang paalala ni Gloria. Wala lang. Tingnan natin kung kamusta sila. Dahil doon, binisita ni Floyd si Asher Dragon at ang iba pa at nakita niya na inaalagaan silang mabuti. Naka-recover na sila kaya pilit na nilang ginagalaw ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi ito madali dahil ang pag-alis ng espiritual na buto ng isang tao ay parang natanggal sa kanila ang kanilang martial prowess. Nakahinga si Floyd nang makita kung gaano kabilis naka-recover si Asher Dragon at ang iba pa. Nakatulong din ang pagkakaroon ng isang listahan ng mga Bone Master para kay Levi sa pag-alis ng kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Hindi binisita ni Floyd ang mga lalaki na walang laman ang mga kamay ngunit dinalhan sila ng lahat ng uri ng elixir para mapabilis ang kanilang paggaling. Ang mga suplemento ay inihanda lahat ni Gloria na may mga mahiwagang halamang gamot na makukuha sa Ecclesiastic Order. Ang pag-inom ng mga elixir ay mas epektibo kaysa sa pagkuha lamang ng mga mahiwagang halamang gamot ng walang karagdagang proseso. Matapos iwan ang Asher Dragons at ang iba pa, handa na si Floyd na hanapin si Forlivia, na nagkataong nagtatanim sa isang open space. Floyd, nandito ka na pala. Excited si Forlivia na makita ang lalaki. Nako, tiyak na lumakas ka, Evie. Bulalas ni Floyd matapos sukatin ang dalaga. Tumigil ka. Namumula si Forlivia na nahihiyang tumawa bilang tugon. Pagkatapos, natigilan si Floyd na parang estatwa dahil hindi siya sigurado kung paano gagawin ang kahilingan. Anong problema, Floyd? Nagtatakang tanong ni Forlivia nang mapansin ang kakaibang kilos ng lalaki. Ay, biglang nahirapang magsalita si Floyd. Ayos lang. Alam mo namang masasabi mo sa akin ang kahit ano, di ba? Matapos maglaan ng ilang sandali upang ipatawag ang kanyang tapang, sa wakas ay nagbukas si Floyd. Okay, magtatapat ako sa iyo, Evie. Interesado ako sa iyong self-created technique, at iniisip ko kung maipapakita mo sa akin. Nakahinga ng maluwag si Floyd nang tuluyan niyang ilabas ang kanyang intensyon. I just need you to teach me a part of it. Hindi mo kailangang ituro sa akin ang buong bagay, dagdag ni Floyd para maiwasan ang pagdududa. Iyon ba? Siyempre, kaya kitang turuan. Sa katunayan, ituturo ko ang buong bagay. Sa bagay, pamilya naman tayo di ba? Laging sinasabi sa akin ni Dad kung gaano ka kasipag pagdating sa pag-aaral ng techniques, kaya kung makakatulong ang technique ko para mas maging powerful ka, I'd more than happy to teach you. Nakangiting tugon ni Forlivia. Tama, hindi inaasahan ni Floyd na magsasabi ng ganoon si Forlivia at medyo napahiya siya rito. Pagkatapos noon, tinuruan ni Forlivia si Floyd ng kanyang teknik at binigyan pa ng ilang pointers ang lalaki para mas madali niyang linangin ito. Lubos na nagulat si Floyd nang walang pinigilan si Forlivia mula sa kanya, dahil naisip niyang itatago niya ang makapangyarihang pamamaraan sa kanyang sarili sa halip na ibahagi ito sa sinuman. Sinabi pa ng dalaga sa kanya ang pinakamahusay na paraan upang linangin ang paglipat dahil gusto lang niyang maging mas malakas siya dito sa lalong madaling panahon. Biglang nakaramdam ng guilt si Floyd. Alam niya, sa sandaling iyon, na hindi niya dapat pinagdudahan si Levi o sinamantala si Forlivia. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil natapos na ni Forlivia ang pagtuturo sa kanya ng kanyang pamamaraan. Ayan ka na, Floyd. Huwag mag-atubiling magtanong sa akin kung mayroon kang anumang mga katanungan. Nakangiting inosente kay Floyd, naniwala si Forlivia na gagamitin ng lalaking tinawag niyang pamilya ang kanyang diskarte. Dahil alam niyang mahilig si Floyd, hindi nag-atubili si Forlivia na ipasa sa kanya ang kanyang self-created technique. Inakala ng dalaga na kailangan lang ito ni Floyd para lalo pang palakasin ang sarili at nahihiyang hilingin ito sa kanya noon lamang. Oy, Evie, sa tingin mo ba? Pangako hindi ko sasabihin kay Dad o kahit kanino, putol ni Forlivia bago pa man matapos ni Floyd ang kanyang pangungusap. Ipinagpalagay ng batang babae na nais ni Floyd na itago ang bagay mula sa kanyang ama at sa iba pa dahil nababahala ito sa kanyang pagmamataas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3283. Lahat tayong pamilya. Sa katunayan, maliban doon, nag-aalala si Floyd na maaaring maghinala ang kanyang amo at ang iba pa. Hindi magandang ideya na ilantad niya si Gloria ng maaga dahil baka magdulot pa ito ng mas maraming problema.
Wala siyang intensyon na isipin ng kanyang amo at ng iba pa na si Gloria ang nagudyok sa kanya na nakawin ang self-created technique ni Forlivia. Iyon ang pangunahing kinatatakutan niya. At muli, nang sabihin iyon ni Forlivia, mas napanatag siya. Siya ay sapat na matalino upang malaman na Forlivia ay misunderstood sa kanya. Mas maganda pa ito, walang paraan na sasabihin ni Forlivia kahit kanino ang tungkol dito. Sa makatuwid, wala sa kanila ang makakaalam na nakuha na ni Floyd ang buong set ng self-made technique ni Forlivia. Dumating siya sa isang desyerto na lugar para sanayin ang pamamaraan at tingnan kung ito ay kapareho ng art of consumption. Sa simula, ito ay eksakto tulad ng art of consumption. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay, alam niyang may mali. Sa sining ng pagkonsumo, kailangan ng isang tao na may hatid ang enerhiya sa paligid ng sarili, at maraming espiritual na enerhiya ang kailangan para doon. Sa pamamaraang ginawa ni Forlivia, tila magagamit ang mga elemento upang makontrol ang enerhiya sa paligid niya. Katulad ng sinabi ng kanyang amo, ang pangunahing prinsipyo ay pareho, ngunit ang pamamaraan ni Forlivia ay isang antas. Mali ba ang hinala ko? At muli, hindi siya masyadong sigurado. Sa bagay, kakasimula pa lang niya. Parang nagsimula pa lang siyang magtanim. Sa maikling panahon, imposible para sa kanya na maabot ang mas mataas na kaharian ng pamamaraan ni Forlivia. Sinusubukan pa rin niyang maunawaan ang tunay na diwa ng pamamaraan, kaya hindi siya sigurado. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos? Tama yan. Hahanapin ko si Gloria. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit siya rin ay napakaraming kaalaman. Siya ang nagturo sa akin ng art of consumption. Sa isiping iyon ay agad na umalis si Floyd sa lugar na iyon. Kahit na nakita ni Levi kung gaano siya kakaya, hinding-hindi siya tatanungin ni Levi. Siya ang may pinakamaliit na pag-aalala tungkol kay Floyd sa lahat ng naroon. Mabilis na nahanap ni Floyd si Gloria, at nagulat siya. Mabilis yan. Akala niya ay matatagalan pa siya bago niya makuha ang gusto niya. Mabilis at madali iyon. Hindi katakataka na si Floyd ay sobrang kumpiyansa. Gloria, inabot na talaga sa akin ni Forlivia ang buong teknik. Hindi ako naniniwala. Ngayon, pakiramdam ko mali ang hinala ko. Parehong hindi itatago ni Master at Forlivia ang mga bagay para sa kanilang sarili. Sa sandaling sinubukan ko ang kanyang diskarte, nararamdaman ko ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang diskarte at ang sining ng pagkonsumo. Pero, hindi ako makasigurado. Kaya nga ako nagpunta dito at hinayaan kang tingnan ito dahil ikaw ay talagang makapangyarihan at may karanasan. Marahil, kapag sinimulan mong pagsasanay ang diskarteng ito, malalaman mo kung ano ang issue. Halika, ipasa ko sa iyo ang teknik ni Forlivia. Pagkatapos noon, ibibigay na ni Floyd ang teknik kay Gloria. Walang pagdadalawang isip sa kanyang bahagi dahil itinuturing siya nito bilang isa sa kanila. Kaya naman hindi siya nagpigil. Gayunpaman, si Gloria ang hamarang sa kanya at nag-aalangan na nagsabing, sigurado ka bang magandang ideya iyon? Ibinigay ito sa iyo ng Forlivia, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari mo itong ipasa sa ibang tao. Hindi pwede. Gayunpaman, lalo lamang nitong natiyak si Floyd sa kanyang katwiran. Palagi niya akong iniisip, paano magkakaroon ng masamang hangarin ang isang tulad nito? Imposible. Masasabi ko sa sarili ko na baka may balak akong masama pero hindi siya. Kung gusto niya talaga ang teknik, hindi niya ako titigilan. Habang pinipigilan siya ni Gloria na gawin iyon, mas sigurado si Floyd na maipapasa niya ang pamamaraan sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam na isa iyon sa mga taktika niya. Ito ay isang no-brainer, ngunit walang paraan na mapapansin iyon ni Floyd ngayon. Haha, Gloria, iniisip mo talaga ang lahat. Kung ibang tao, hindi ko na sila tinuruan. Pero, kasama kita, napakabait ng Forlivia, at walang masama kung ibibigay ko ito sa iyo. Excited na bulalas ni Floyd. Nagningning ang mga mata ni Gloria, at pilit niyang pinipigilan ang excitement sa loob niya. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, totoo iyon. Sa hinaharap, lahat tayo ay isang pamilya. Walang dapat itago sa isa't isa. Handa akong ibahagi sa inyong lahat ang natutunan ko. Sige na, wala nang pag-aalinlangan. Ipapakita ko sa iyo, udyok ni Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3284. Ang pinakamakapangyarihan sa eklesyastikong orden. Mukhang nag-aalangan pa rin si Gloria tungkol dito. Kahit ano pa ang intensyon ko, madjay guilty pa rin ako kung ma-master ko ang teknik ni Forlivia. Kapag nakita ko siya sa susunod, bibigyan ko siya ng malaking regalo. Maganda yan. Tumanggo si Floyd bilang pagsang-ayon at sinimulang ipasa ang teknik ni Forlivia kay Gloria. Walang pinigilan si Forlivia kay Floyd, at ganoon din ang ginawa niya kay Gloria. Itinuro niya kay Gloria ang lahat ng mga kritikal na punto at binigyan pa siya ng ilang mahahalagang tip. Namangha si Gloria na tanggapin ang pamamaraan. Ito ay ganap na naiiba. Totoo ba ito? Ito ay lampas sa aking imahinasyon. Oh Diyos, masyadong magical ito. Iyon ang naramdaman niya noong natutunan niya ang pamamaraan. Siya ay napakakaranasan at nilinang ang ilang mga anyo ng sining ng pagkonsumo. Dahil sa kanyang karunungan sa iba't ibang taktika, maraming lalaki mula sa iba't ibang paksayon ang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Dahil dito, nagkaroon siya ng akses at kaalaman sa iba't ibang pamamaraan. Siya ay bihasa sa hindi mabilang na mga anyo at antas ng art of consumption. Gayunpaman, nabigla pa rin siya sa pamamaraan ng Forlivia. Sa sandaling tinanggap niya ang pamamaraan, naintindihan niya kaagad. Iyon ay hindi katulad ng art of consumption. Ito ay mas malalim. Katulad ng sinabi ni Levi. Ang isa ay maaaring magpatuloy sa paglinang kahit na walang pagkakaroon ng espiritual na enerhiya. Maaari nilang gamitin ang mga elemento upang palakasin ang kanilang sarili. Kung may makukuhang espiritual na enerhiya, maa-absorb niya ang pamamaraan ni Forlivia ng maraming beses ng mas mabilis kaysa sa iba pang anyo ng art of consumption. Anong kayamanan? May masamang kinang sa mga mata ni Gloria. Nang matapos si Floyd na ipasa sa kanya ang teknik, nagpakawala siya ng mahabang pagbuga. Sa wakas ay nakuha ko na ang ultimate technique na maaaring ibagsak ang buong ecclesiastic order. Medyo marami ang art of consumption sa celestial level, ngunit iilan lang ang nakilala niya. Hindi pa niya nakuha ang pinakamakapangyarihang anyo ng art of consumption mula sa Masters of the Five Pavilion o sa kanilang tagapagtaguyod, ang Three Sages. Gayunpaman, hindi na niya kakailanganin ang mga ito. Ngayong mayroon na siyang pamamaraan ni Forlivia, wala na siyang gamit para sa celestial level na art of consumption. Hindi ba't mas makapangyarihan ang pamamaraang ito? Kung nagawa niyang makabisado ang pamamaraan ni Forlivia sa pagiging perpekto, tiyak na magkakaroon siya ng lugar sa ecclesiastic order sa hinaharap. Bilang karagdagan, kung makukuha niya ang kanyang mga kamay sa espiritual na buto ni Forlivia o Levi at ilipat ito sa kanyang katawan, maaaring siya talaga ang maging pinakamakapangyarihang tao sa buong ecclesiastic order. Sinisikap niyang pigilan ang kanyang pananabik, sinimulan niyang sundin ang mga tagubilin ni Floyd at isagawa ang pamamaraan. Lalo siyang natuwa. Ito ay kahanga-hanga, para bang naging isa siya sa universo, at may hindi maipaliwanag na koneksyon sa lahat ng elemento sa paligid niya. May isang bagay na natural tungkol dito. Ito rin ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pamamaraan ni Forlivia at ng art of consumption. Ang pundasyon ng art of consumption ay upang kontrolin ang enerhiya sa paligid ng sarili, at upang makamit ang pinakamataas na antas, ang isa ay mangangailangan ng tulong mula sa universo. Ang teoryang iyon ay pareho sa pamamaraan ni Forlivia. Ang parehong mga diskarte ay umasa sa kapangyarihan ng universo. Gayunpaman, natuklasan ni Gloria ang pagkakaiba. Kahit na sa pinakamataas na antas ng art of consumption at ang mga mahiwagang pamamaraan ng esoteric guild, ang mga magsasaka ay nangangailangan ng tulong ng universo. Tandaan, kahit anong mangyari, tulong lang. Sa kabilang banda, ang pamamaraan ni Forlivia ay hindi nangangailangan ng tulong mula sa universo. Maaaring gamitin ni Gloria ang kapangyarihan ng universo ng direkta dahil naging isa na siya sa mundo. Nagbigay ito sa kanya ng sensasyon na siya ay nasa perpektong pagkakaisa sa mundo. Nasa kanya na ngayon ang kapangyarihan ng universo. Hindi na kailangang humiram lang ng kapangyarihan si Gloria. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang pinag-uusapan ni Levi nang sabihin niyang mas mataas ang pinakamataas na limitasyon ng pamamaraan ni Forlivia. Iyon ang dahilan. Napakalalim na linangin ang pamamaraan ni Forlivia. Si Gloria ay tuluyang nasubsob dito. Bukod dito,
Ang mga elemento sa paligid niya ay dinidiktahan niya. Nagulat si Floyd. Hindi siya makapaniwala na napakatalino ni Gloria kaya mabilis niya itong nakabisado. Wala akong kwenta kumpara sa kanya. Pagkatapos mag-practice ng kalahating araw, wala pa akong epekto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3285. Gusto pa niya. Dahil si Gloria ay hindi lang isang taong sobrang karanasan, isa rin siyang top-tier na henyo. Kaya naman, mabilis siyang nakagawa nang magsimula siyang magsanay. Basag. Bigla siyang nagising dahil sa malakas na kulog. Nang makita niya ang pagtataka sa mukha ni Floyd, nagsimula siyang magpanik. Gayunpaman, mayroon siyang paraan upang samuka ng dugo ang sarili. Nang mawalan ng kulay ang kanyang mukha, nabigla si Floyd. Gloria, anong meron? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Puno ng pagkabalisa, nanginginig ang boses ni Floyd habang nagsasalita. Umiling si Gloria. Ayos lang ako. Anong nangyari sa iyo? Siya ay nag-aalala na may sakit. Sabay paliwanag ni Gloria. Pasensya na po, kaya lang napakahiwaga ng self-created technique ni Forlivia kaya napalunok ako. Sa katunayan, kung ang isa ay hindi malakas o sapat na may talento upang sanayin ang pamamaraan, ang isa ay madaling mabaliw. Yan ang halos nangyari sa akin ngayon lang. Kaya, hindi na ako magsasanay dito. Dahil sa aking mga kakayahan, ang discarding ito ay hindi ko maabot. Mababaliw na sana ako. At mamatay mula sa pagkakaroon ng lahat ng aking mga ugat na sira. Ang naranasan ko ngayon ay isang babala lamang. Paliwanag ni Gloria habang umuubo ng dugo. Nagkunwari siyang muntik nang mawalan ng malay sa harap ni Floyd para ipagpalagay niyang hindi niya kayang sanayin ang pamamaraan ni Forlivia. Sa makatuwid, kung sakaling may ibang nakapansin sa kanyang pagsasanay sa nasabing pamamaraan, maaaring pabulaanan ni Floyd ang katotohanan sa kanyang ngalan. Sasabihin niya sa kanila na imposible para sa kanya na magsanay sa diskarteng iyon dahil sa kanyang kakulangan ng talento at mahinang pundasyon. Bukod dito, mawawalan siya ng gana kung gagawin niya iyon. Maaari rin niyang i-claim na nasaksihan niya ang pagsusuka niya ng dugo habang nagsasanay. Dahil dito, walang paraan na magagawa niya ang diskarteng iyon sa kanya. Maliwanag, si Gloria ay napakatalino. Napakakomprehensibo ng kanyang plot na isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng mga senaryo na maaaring mangyari. Kasabay nito, inalis niya ang lahat ng pagdududa ni Floyd sa kanya. Sa paggawa nito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-abot ng pamamaraan ni Forlivia sa kanya. Gayunpaman, nagawa kong scratch the surface of the technique. Nagkamali ka tungkol kay Guro, dahil tama siya sa lahat ng panahon. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng diskarteng ginawa ni Forlivia at ng art of consumption. Ito ay mas misteryoso at mahirap na makabisado. Higit pa rito, ang kapangyarihan nito ay maaaring umabot din sa mas mataas na taas. Sa makatuwid, ito ay masangkop sa mga taong napakalakas at may talento. Ako naman, halos hindi ako makayanan ng mataas na antas ng art of consumptions. Kaya naman, mas gugustuhin kong sanayin ang pamamaraan ni Forlivia, paliwanag ni Gloria. Habang tinatanggal ang mga pagdududa ni Floyd, nagawa ni Gloria na idiskonekta ang kanyang sarili mula sa pagkakaugnay sa pagsasanay sa pamamaraan ni Forlivia. Naiintindihan ko. Nabigo ako, Master. Hindi ko dapat siya pinagdudahan noong una pa lang. Napuno ng pagsisisi si Floyd. Gayunpaman, hindi ka dapat humingi ng tawad sa kanya. Mabuti na lang at walang nakakaalam sa bagay na iyon, kaya pwede na lang tayong magpanggap na parang walang nangyari, bilin ni Gloria. Naniniwala sa bawat salita ni Gloria, masunurin namang tumango si Floyd. Kusa niyang idinagdag, at saka, kailangan mong panatilihing sikreto ang self-created technique ni Forlivia, at bawal mong sabihin sa iba. Kung hindi, magdadala ka ng malaking kapahamakan sa kanya. Napaka-thoughtful niya. Sa sobrang touch, napangiti si Floyd. Si Gloria ay unti-unting pinagsama ang sarili sa kanyang pamilya at nagsimulang mag-isip para sa lahat. Sa kabila nito, ang kanyang espesyal na pamamaraan ay malalantad ng maaga o huli. Pagdating ng panahon, dapat mag-ingat ka. Ito ay walang alinlangan na magpapatindi ng presyon sa iyong Panginoon. Sa makatuwid, dapat nating ibahagi ang kanyang pasanin sa kanya. Habang isinaalang-alang ni Gloria ang bagay sa isang komprehensibong paraan,
Nadama ni Floyd ang pagmamalaki at kasiyahan dito. Siya ang perpektong kasosyo na makakatulong sa akin sa lahat. Samantala, hindi nagmamadali si Gloria na ipasuri si Floyd sa espiritual na buto ni Levi at Forlivia, dahil ang paggawa nito ay halatang magmumukha siyang desperado. Higit pa rito, ang pagkuha ng mystical technique ni Forlivia ay hindi naiiba sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa maalamat na espiritual na mga buto. Dahil dito, lubos siyang nasisiyahan sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang kasiyahang iyon ay hindi magtatagal, dahil naglalayon pa rin siyang makuha ang espiritual na buto ni Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3286. Pagsubaybay sa The Bone Masters Down. Matapos paalisin si Floyd, hindi na makapaghintay si Gloria na makahanap ng liblib na lugar para magsimula ng pagsasanay. Mabilis siyang nakagawa, dahil ang mga tiyak na tagubilin at patnubay ni Forlivia ay parang hangin sa likod ng kanyang mga layag. Nang bumalik si Floyd sa pangunahing base, bumangga siya sa Forlivia. "Floyd, nagsasanay ka pa ba sa teknik na ginawa ko?" tanong niya. Naalala ni Floyd ang eksena kung saan nagmumok si Gloria at nagsuka ng dugo. Kung ang isang tao sa kalibre ni Gloria ay nabigo na gawin ito, tiyak na hindi ako makakarating. Sabay hiling niya, "Hindi ko kaya, hindi bagay sa akin ang teknik mo. Kaya, mas mabuting huwag na lang akong magsanay." Makalipas ang ilang araw, hindi nabigo si Sonya at ang iba pa sa kanilang gawain, dahil sa wakas ay natipon na nila ang listahan ng lahat ng Bone Masters. Malinaw, hindi nila magagawa ito kung wala ang tulong ni Gloria mula sa mga anino. Nag-iwan siya ng mga bakas ng listahan para hanapin ni Sonya. Nagningning ang mga mata ni Levi nang makita niya ang kompletong listahan ng mga Bone Master. Sinundan niya ito sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanilang lahat na puntiryahin. Dati, pinabantayan na niya ang kanyang mga tauhan sa mga Bone Master na nakilala kanina habang naghihintay sila ng pagkakataong ipunan silang lahat. Sa wakas, nasa kanyang mga kamay ang kompletong listahan ng mga Bone Master. Sisimulan na natin ang ating operasyon. Kapag nakapasok na kami sa compound ng Ecclesiastic Order, kakailanganin pa rin namin ang tulong mo. Inutusan ni Levi si Sonya at ang iba pa na manatili sa likuran kung saan maaari pa rin silang magkaroon ng malaking pakinabang. Nang magsimula ang operasyon, personal na lumabas si Levi upang hulihin sila. Sa mga detalyeng ibinigay ng listahan ng Bone Master at sa tulong ni Sonya, ang mga taong iyon ay walang mapagtataguan. Isa-isang pinabalik silang lahat, hindi sila inusisa ni Levi, dahil gusto niyang hulihin muna silang lahat. Dahil dito, tinakpan ni Levi at ng kanyang mga tauhan ang bawat sulok at inagaw ang lahat ng mga Bone Master mula sa kanilang mga pinagtataguan. Hindi nagtagal, halos lahat sila ay nahuli maliban sa 10. Kahit na si Levi ay may hawak ng kanilang detalyadong impormasyon at alam ang lokasyon ng kanilang mga pinagtataguan, hindi niya nagawang mahanap ang mga ito. Nag-aalala siya sa mga pangyayari. Ang 10 Bone Master kaya ang may kasalanan. Lubhang kainahinala na hindi namin sila mahanap. Nagsimulang magpanik si Sonya at ang iba pa. Anong nangyayari? Bakit hindi natin sila mahanap? Pati si Gloria, na pinagmamasdan ang lahat mula sa anino, ay kinabahan. Inaasahan niyang mahahanap ni Levi ang lahat ng mga Bone Master, at mas mabuti ang mga may kasalanan, dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang na pag-unlad para sa kanya. Sa makatuwid, nang hindi mahanap ang huling 10 Bone Master, nagsimula siyang magpanik at nagpasya na kumilos. Kung hindi sila mahanap ni Levi at ng kanyang mga tauhan, ako mismo ang gagawa nito. Dahil dito, inutusan ni Gloria ang lahat ng paksayon na nasa ilalim ng kanyang kontrol na tumulong sa paghahanap. Samantala, si Levi, kasama si Sonya at ang iba pa, ay hindi pa rin mahanap ang 10 kahit gaano pa sila kahirap. Malinaw, nahirapan si Levi dahil sa katotohanan na hindi siya pamilyar sa Ecclesiastic Order. Kung tungkol kay Sonya at sa kanyang mga tauhan, maliwanag na hindi sila gaanong konektado gaya ng inaakala ng lahat. Dahil sa kawalan ng katiyakan na dumating sa bagay na ito, naging awkward ang buong sitwasyon. Sa lahat ng ito, nais ni Floyd na ilabas ang ideya na masangkot si Gloria sa paghahanap. Gayunpaman, nagpasya siya laban dito pagkatapos ng isang bahagyang deliberasyon. Gayunpaman,
pinatunayan ni Gloria ang kanyang sarili na maparaan ng mahanap niya ang iba pang mga Bone Master. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ibinahagi ang impormasyon kay Floyd dahil sasaktan niya ito. Ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya noon ay walang kabuluhan, at tiyak na hindi siya mapapatawad ni Levi. Dahil dito, pinili niyang gabayan ang mga nasasakupan ni Levi, lalo na si Sonia. Dahil ang huli ay bahagi ng Ecclesiastic Order, hindi ito magugulat kung sila pa ang makakahanap ng mga Bone Master sa huli. Gayun din, si Gloria ay hindi nang ahas na gabayan si Levi ng direkta, dahil siya ay na-trauma sa kanya. Sa katunayan, ang buong Ecclesiastic Order ay natatakot din sa kanya. Kahit na ang abot ni Levi ay lumawak na sa mga kaharian ng Ecclesiastic Order, walang sino man ang nang-ahas na makisali. Simple lang ang dahilan. Takot na takot sila sa kanya. Dahil ang pagharang sa kanyang daan ay katumbas ng kamatayan, walang sino man ang nang-ahas na makipagsapalaran. Sa wakas, ginabayan ni Gloria si Sonia sa lugar kung saan nagtipon ang mahigit 10 Bone Master. Ano? Sila ay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3287. Isang mas matalinong unggoy. Pagdating ng lahat sa pinangyarihan, laking gulat nila sa tanawing sumalubong sa kanila. Nakatitig sa higit sa 10 bangkay sa kanilang harapan, ang lahat ay napuno ng hindi paniniwala. Walang iba dito maliban sa mga katawan. Sila ba talaga ang natitirang Bone Masters? Sa kabutihang palad, ang mga bangkay ay hindi pa ganap na nabubulok. Sa katunayan, nakita ni Gloria ang lokasyon ng Bone Master kanina. Nang una niyang makita ang mga ito, siya rin ay nabigla nang makita silang lahat na patay na. Sa kabila nito, pinangunahan pa rin niya si Levi at ang iba pa sa lokasyon. Kilalanin ang mga katawan. Ginawa ng mga nasasakupan ni Levi ang sinabi sa kanila. Matapos ang masensinang proseso, sa wakas ay nakumpirma na nila na ang mga bangkay ay pag-aari ng mga natitirang Bone Master na kanilang hinahanap. Dahil dito, natigilan ang lahat ng malaman ang pagkamatay ng mga Bone Master. Boom! Ang paghahayag ay dumating bilang masamang balita kay Levi. Ang katotohanang patay na silang lahat ay malinaw na nagpahiwatig na sila ang mga Bone Master na responsable sa pagkuha ng mga espiritual na buto mula kay Asher Dragon at sa kanyang mga kasama. Maliwanag, pinatay sila ng utak sa pagtatangkang sirain ang lahat ng ebidensya. Sa madaling salita, lahat ng ginawa ni Levi at ng kanyang mga nasasakupan, kasama ang masusing pag-iipon ng listahan ng mga Bone Master, ay naging walang kabuluhan. Dati, sumagi sa isip ni Levi ang posibilidad na magkaroon ng ganoong senaryo. Sisirain din niya ang lahat ng bakas ng ebidensya, kasama ang pagpatay sa mga Bone Master, kung siya ang utak. Sa ganoong paraan, walang sino man ang makakatunten sa bagay na iyon pabalik sa kanya. Gayunpaman, may posibilidad din na napakalakas ng kalaban kaya wala siyang kinatatakutan kahit kanino. Gayunpaman, ang posibilidad ng gayong sitwasyon ay mababa. Kung talagang makapangyarihan ang kalaban, hindi na nila kailangang maging napakalihim. Higit pa rito, sinabi ni Sonia at ng iba pa mula sa Ecclesiastic Order kay Levi ang espesyal na katayuan ng mga Bone Master sa loob ng Order. Kahit na sila ay tinatrato ng pang-aalipusta, ang pagpatay sa kanila ay mababawasan lamang ang kanilang bilang. Kung tutuusin, marami lang sila noong una. Mula sa pananaw na iyon, ang mga Bone Master ay partikular na mahalaga at lubos na iginagalang ng marami. Nang walang sino man ang gumamit sa kanila, sila ay hindi mas mabuti kaysa sa mga ligaw na aso. Gayunpaman, kapag sila ay kailangan, sila ay naging mas mahalaga kaysa sa maaaring isipin ng isa. Sa makatuwid, ang Ecclesiastic Order ay may isang hindi binibigkas na tuntunin, ang mga Bone Master ay hindi dapat patayin. Kung papatayin sila ng isa, wala sa kanila ang handang lumapit at mag-alok ng kanilang mga kakayahan. Sa katunayan, si Sonia at ang iba ay hindi pa nakarinig ng anumang Bone Master na pinaslang kailanman. Kaya naman, nagulat ang lahat nang makita ang mahigit 10 sa kanila na minassacre. Samantala, ibinaling ni Levi ang atensyon kay Sonia at sa mga kasama nito, naghihintay ng paliwanag mula sa kanila. Sa kabila nito, kinilig ang huli sa katotohanang higit sa 10 Bone Master ang napatay. Hindi ito maaaring mangyari. Wala bang pagsasaalang-alang sa mga kahihinatnan? Anong nangyayari? Boom! Gayunpaman,
Tila nagkaroon ng kahulugan ang lahat sa sandaling naisip ni Sonya at ng iba pa kung sino ang maaaring maging salarin. Ang grupong iyon ay binubuo ng mga baliw. Sila ay walang awa sa kanilang mga pamamaraan at may kakayahan sa anumang bagay. Gayunpaman, mayroon pa ring mga katanungan tungkol sa kanilang pagkakasangkot. Batay sa kanilang walang takot na kilos, hinding-hindi nila sinasadyang patayin ang mga Bone Master. Sa katunayan, matutuwa na sila sa katotohanang nakuha na nila ang mga elemental na espiritual na buto. Ganyan naman sila palagi. Gayunpaman, bakit sila natatakot sa pagkakataong ito? Dahil ba sa takot sila kay Levi? Ngunit imposible iyon, dahil wala silang kinakatakutan. Dahil ang Ecclesiastic Order ay nakikita siyang hindi hihigit sa isang, mas matalinong unggoy. Ang grupong iyon ay natural na hindi mabibigla kay Levi. Sa makatuwid, hindi malamang na kumilos sila sa gayong palihim na paraan. Sa kasong iyon, mayroon bang ibang tao sa likod ng paglipat ng espiritual na buto? O may iba pang paliwanag para dito? Kahit na ano, siguradong may nangyayaring hindi ka panipaniwala sa likod ng mga eksena. Nag-isip si Sonya at ang iba pa. Gayunpaman, matigas ang ulo nilang hindi ibunyag kay Levi kung sino iyon. Kung tutuusin, alam ng pangkat na iyon kung gaano sila kalapit kay Levi, at kapag nalaman nila na si Sonya ang sumuko sa kanila, ang kanyang kapalaran ay tatakan na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3288. Parada ng pagkakakilanlan. Sa katunayan, ang buong North Pavilion ay maaaring mapahamak, dahil kahit ang tatlong sage ay hindi sapat na malakas para makipaglaban. Lingid sa kanilang kaalaman, ang tatlong sage ay nasugatan ng husto. Samantala, nakita nila si Levi, naghihintay ng paliwanag. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na ibunyag ang mga sospek sa kanilang isipan. Sinabi ni Sonya bilang pagbibitiw, hindi sumagi sa isip namin na papatayin ang mga Bone Master. Marahil, sila ay masyadong natatakot sa iyong kapangyarihan. Hanggang sa matagumpay na pagsasama-sama ng salarin ang 5 elementong pinili na buto, tiyak na hindi niya ihahayag ang kanyang sarili. Tama si Sonya. Ang unang prioridad pagkatapos makumplito ang paglipat ng maalamat na kumpleto ang mga buto ay ang sanayin ito sa halip na magpakitang gilas. Natural, makatuwirang gamitin ng husto ang kanilang potensyal sa lalong madaling panahon. Hindi ba ibig sabihin na ubusan na tayo ng clues? Paano natin ipagpapatuloy ang ating paghahanap? Nagsalubong ang kilay ni Levi. Natahimik si Sonya at ang iba pa. Hindi ba ang sitwasyon ay kung ano ito? Ano ang silbi ng paghahanap ng higit pang mga pahiwatig? Maaaring may posibilidad na ito ay isang aksidente lamang, at ang mga Bone Master na ito ay hindi nag-dissect kay Asher Dragon at sa kanyang mga kasama. Para sa lahat ng alam namin, maaari itong iba pang mga Bone Master. May ibang nagmungkahi. Kung ganoon, dalhin ang lahat ng Bone Master sa Asher Dragon, at hayaan silang makilala sila ng kanilang mga kasama. Given the current situation, that's the only choice we have, utos ni Levi. Dahil umabot na sila sa dead end, kinailangan ni Levi na maghanap ng mga pahiwatig mula sa mga biktima. Ma'am Ham, mukhang magandang ideya iyan. Dalhin mo lahat ng bangkay sa amin. Hindi nagtagal, dinala ang 10 kakaibang bangkay. Kasabay nito, pinangunahan ni Levi ang 10 ng iba pang mga Bone Master pabalik sa kanilang base upang makilala sila ng Asher Dragon. Dati, hindi ibinalita ni Levi ang bagay na iyon, dahil naaalala niya na makakaapekto ito sa kanilang paggaling mula sa traumatikong karanasan. Sa tuwing nababanggit ang nangyari, si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama ay nagbubulungan. Sa makatuwid, hindi kailanman pinag-usapan ni Levi ang tungkol sa mga Bone Master o ang may kasalanan. Ngunit ngayon, naramdaman niyang handa na ang oras para pag-usapan ito dahil malapit ng ganap na gumaling si Asher Dragon at ang iba pang 4. Kung tutuusin, first-hand experience nila ang nangyari at tiyak na malalaman kung sino sa mga Bone Master ang sangkot, at marahil, maging ang utak. Sana, nakapagbigay sila ng ilang mga pahiwatig. Sa katunayan, maaari pa silang kumuha ng mga kriminal na profiler at profesional na artista upang iguhit ang mukha ng utak sa mga alaala ni Asher Dragon at ng kanyang mga tauhan. Higit pa rito, maaari pa silang gumamit ng mga espesyal na diskarte upang matulungan si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan na maalala ang lahat ng mga detalyeng nangyari noon.
Ang mga pagpipiliang ito ay hindi kailanman sumagi sa isip ng Ecclesiastic Order. Hindi nagtagal, nakilala ni Levi si Asher Dragon at iba pang apat. Pwede ba nating pag-usapan ang isyu ngayon? Nang magsalita si Levi, kinilig ang grupo nang mapagtanto nila ang ibig niyang sabihin. Habang ang iilan sa kanila ay nagpapalitan ng tingin, ang kanilang mga mata ay kumikislap na may pananalig. Ngayon na sila ay halos pisikal at mental na nakabawi, oras na upang ayusin ang kanilang mga marka. Walang paraan na maaari nilang hayaang lumabas ang ginawa sa kanila. Nahuli na namin ang lahat ng Bone Master na kabilang sa Ecclesiastic Order. Dapat kang pumunta at tukuyin kung ang sino man sa kanila ay kabilang sa mga nag-dissect sa iyo, sabi ni Levi. Tumanggaw si Asher Dragon at ang iba pa bilang pagsang-ayon sa kabila ng lamig sa kanilang gulugod. Kung tutuusin, na-trauma pa rin sila sa malaimpyernong pagpapahirap noon. Isa-isang pinangunahan ang mga Bone Master para sa identification parade. Kahit na marami sa kanila ang baldado sa mga paa, pinanganak na pangit o may mga mukha na natatakpan ng mga galos, masasabi pa rin sila ng isa. Nagsimulang dumaan sa parada si Asher Dragon at iba pa. Hindi, kuwit, wala pa rin. Sa kabila ng pagdaan sa 10 sa kanila, hindi nila nakita ang mga salarin sa mga Bone Master. Nang mawala ang kanilang huling pag-asa, nagdilim ang ekspresyon ng lahat. Sa simula, umaasa silang makahanap ng isa sa mga salarin sa 10 ng mga Bone Master. Sa kasamaang palad, sila ngayon ay napuno ng pagkabigo, dahil ang mga Bones Master na kasangkot ay malamang na manggagaling sa grupo ng mga bangkay. Dahil sa kawalan ng kakayahan, inilabas nila ang mga bangkay upang makilala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3289. Hypnosis. Nang makita ang mga bangkay, si Asher Dragon at ang mga ekspresyon ng kanilang grupo ay lubhang nagbago. Nang magsimulang manginig ang kanilang mga katawan, bumakas ang takot sa kanilang mga mukha habang takot at sakit lamang ang makikita sa kanilang mga mata. Maliwanag, ang mga mukha ng 10 kakaibang Bone Master ay nasunog sa kanilang mga kaluluwa. Sa katunayan, ang mga Bone Master ay gumawa ng napakalakas na impresyon sa kanilang hindi malay na isipan na sila ay naging bangungot ng huli para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa tuwing naaalala o napanaginipan nila ang mga Bone Master, hindi sinasadyang madamay sila sa sakit. Sa makatuwid, lahat sila ay naging hysterical sa paningin ng mga Bone Master. Pagkatapos ng lahat, hinukay ng mga Bone Master ang kanilang mga pagpipilian na buto sa isang napakapangit na paraan habang sila ay may malay pa. Bilang resulta, ang mga mukha ng mga Bone Master ay naukit sa isipan ni Asher Dragon at ng kanyang mga kasama, hanggang sa maalala nila ang bawat katangian ng una. Dahil dito, nawalan sila ng kontrol sa kanilang sarili, salungat sa inaasahan ni Levi. Ipinagpalagay niya na sapat na ang kanilang lakas upang harapin ito. Gayunpaman, pinatunayan ng kanilang reaksyon ang mga namatay na Bone Masters at may pananagutan sa pag-dissect kay Asher Dragon at sa kanilang mga kasama. Sa kasamaang palad, gumagamit ito na naubusan din sila ng mga pahiwatig. Hanggang sa natangay ang mga katawan ay huminahon si Asher Dragon at iba pa. Boss, paumanhin sa pagkawala ng kontrol, paghingi ng paumanhin ni Asher Dragon sa tonong nakakahiya sa sarili. Nakasimangot na sagot ni Levi, ako ang dapat mag-sorry, as I had played down the horror na pinagdaanan mo. Akala ko kakayanin mo. Sa totoo lang, minaliit ni Levi kung gaano sila na trauma. Dahil nga ang pangyayari ay naging mga bagay ng bangungot para sa kanila kaya lalong tumindi ang pagudyok ni Levi na harapin nila ito. Kung hindi, hindi nila malalampasan ang kanilang mga takot at mapipigilan sila sa hinaharap. Kahit naihinto nila ang kanilang pagsasanay sa martial arts, ito ay magiging isang malupit na hadlang sa kanila bilang normal na tao. Dahil doon, kinailangan nilang harapin ang kanilang mga takot hanggang sa makapag-usap sila tungkol sa bagay na may nakangiting mga mukha at hindi na maabala. Kailangan mo pa ring harapin ang iyong mga panloob na demonyo, dahil ayaw kong magugat sila. May pagkakataon ka pa ring gawin ito ngayon bago pa huli ang lahat. Kapag naging parte na ito ng pagkatao mo, wala ka nang magagawa, payo ni Levi sa mataimtim na tono. Nang marinig ang mga salita ni Levi, ang gravity ng bagay ay bumungad sa kanila, lalo na pagkatapos ng hysterical episode kanina. Matapos magpalitan ng tingin,
Tumanggaw silang 5 na may pananalig. Boss, tama ka. Tulad ng kung gaano kahalaga ang paghihiganti, kinakailangan din na itapon natin ang ating mga panloob na demonyo. Kumikislap ang kanilang mga mata. Sige na, malamang na mahirap ang landas sa hinaharap, ngunit dapat kang maglagay ng isang malakas na harapan. Magtiis at talunin ang iyong mga takot. Walang puwang para sa kabiguan. Pinalakas sila ni Levi. Di nagtagal, nagtipon si Levi ng isang pangkat ng mga espesyal na binubuo ng mga kriminal na profiler, artist, psychologist, at iba pa. Higit pa rito, dinala ang napakaraming kagamitan sa kinaroroonan nila. Si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama ay dapat dumaan sa psychotherapy. Kasabay nito, isasalaysay nila ng detalyado ang pangyayari upang mabunyag ang may kagagawan. Isa ito sa mga pamamaraan ni Levi na hindi alam ng Ecclesiastic Order. Tulad ng isang bumpkin ng bansa na hindi pa nalantad sa mundo, si Sonia ay lalo na nag-usisa. Sa tingin ba nila mahahanap nila ang salarin sa ganitong paraan? Imposible. Pagkatapos ng lahat, ang Ecclesiastic Order ay naninirahan sa kanilang sariling mga hangganan, na seliado mula sa ibang bahagi ng mundo. Sa makatuwid, wala silang ideya sa mga kababalaghan ng modernong teknolohiya. Higit pa rito, lahat ng kanilang tiningnan ng may paghamak ay dinadala na ngayon sa harapan upang gawin ang isang bagay na hindi tulad ng art of consumption. Ipinaliwanag ni Levi sa kanila, ngayon, polalawakan ko ang inyong pananaw sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo ng mukha ng may kasalanan. Ipakita sa amin ang mukha ng salarin. Paano ito posible? Si Sonia at ang kanyang mga kasama ay hindi naniwala kay Levi. Naalala man nilang 5 ang lahat ng kanilang nakita, paano pa kaya masisiwalat ang mukha ng mastermind? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3290. Ang mga alalahanin ni Floyd. Walang paraan na makagawa sila ng imahe ng kung ano ang nasa isip ni Asher Dragon. Hindi pa narinig ni Sonia ang ganoong bagay. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling iyon, nagsimulang maghanda ang psychologist para sa psychotherapy session kasama ang grupo ni Asher Dragon. Humanda kayo. Magsisimula na tayo. Nang maayos na ang lahat, nagsimula ang proseso, na magiging masakit para sa 5 biktima. Hindi nagtagal, nahipnotize silang lahat at nagsimulang alalahanin ang mga pangyayari sa nakamamatay na araw na iyon, simula noong nasa heavenly base pa sila. Ibinunya ng kanilang mga alaala kung paano sila nakita ng Ecclesiastic Order at sinubukan nilang ayusin ang mga buto. Kahit masakit na ang 5, alam ni Levi na simula pa lang. Ang tunay na pagsubok ay darating sa dulo. Sa sandaling nadala sila sa ilalim ng hypnosis, naalala nilang 5 ang mga pangyayari noon. Nahook up sila sa kanilang kagamitan na nakapag-convert ng impormasyong ipinapadala nila sa isang format na maaaring sumangguni sa lahat. Kasabay nito, nagsimulang magtrabaho ang isang grupo sa impormasyong natanggap nila at ginawang mga imahe sa screen ang lahat ng nasa alaala ng 5. Ang mga larawan ay hindi lamang nagsisiwalat ng mga mukha ng mga karakter kundi pati na rin ang mga damit na kanilang suot at ang kanilang kapaligiran sa paligid. Ang lahat ay malinaw na muling itinayo. Habang patuloy na nakatingin kay Levi, si Sonia at ang kanyang mga kasama ay nagsimulang mawalan ng kalmado. Diyos ko, iyan ang sa South Pavilion, at sa West Pavilion. Nang makita niya ang mga karakter sa screen, nakilala ni Sonia silang lahat ng sabay-sabay, dahil miyembro sila ng Ecclesiastic Order. Dahil sigurado silang hindi pa nakilala o nakita ni Levi ang mga figure na iyon, namangha sila sa kung gaano katumpak ang pagkakalarawan ng mga figure. Ito ba ay isang banal na kasangkapan ng makamundo-mundo? Mukhang minamaliit natin ito. May matututunan pa rin dito. Dahil sa nakakagulat na karanasan, lahat sila ay labis na namangha na para silang mga bumpkin sa bansa. Dahil dito, nahiya si Sonia at ang kanyang grupo sa kanilang reaksyon ng iba ay nagsimulang bigyan sila ng kakaibang tingin. She explained at once, kilala ko silang lahat. Sila ay mula sa Ecclesiastic Order. Ma'am, iyan ay magandang malaman. Magpatuloy, bilin ni Levi. Pakiramdam ni Sonia ay parang nabura ang kanyang isip. Sa bilis ng pagpunta ni Levi, ang utak ay mabubunyag sa lalong madaling panahon. Habang hawak ang isiping iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad.
Kahit na ang muling pagtatayo ng mga alaala ay isang matrabahong proseso, ito ay mabilis na nagpapatuloy ayon sa pamantayan ng industriya. Pagkatapos ng lahat, tinipon ni Levi ang lahat ng mga doktor mula sa loob ng bukid. Habang unti-unting tumitindi ang sakit na nararamdaman ni Asher Dragon at ng iba pang apat, mas maraming detalye sa kanilang mga alaala ang nahayag. Pinakamahalaga, kasama rito ang lahat ng detalye kung saan sila napunta at kung sino ang kanilang nakilala. Sa katunayan, nabigla si Sonia nang makita ang sarili nilang mga larawan na lumabas sa screen. Sa sandaling iyon, ipinakita ang lahat ng nakatagpo ng Asher Dragon. Dahil maraming miyembro ng Ecclesiastic Order ang nakipagpulong sa kanila, lahat ay natural na pinaghihinalaan. Theoretically, kahit si Sonia at ang kanyang mga tauhan ay itinuring na ganoon, dahilan upang madilim ang ekspresyon ni Levi. Hindi nito ginagawang mas madali ang paghahanap. Samantala, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Floyd. Nag-aalala siya na si Gloria ay kabilang din sa mga nakatagpo ng Asher Dragon upang subukan ang pag-aayos na buto ng huli. Kung mangyayari iyon, magiging sospek siya sa mga mata ni Levi kahit na hindi siya may kasalanan, dahil ang sinumang lumalabas sa screen ay malamang na may mga disenyo sa mga kalkulasyon na buto. Dahil dito, nagsimula siyang matakot kung paano niya dadalhin si Gloria upang makita si Levi sa darating. Kung lalabas siya sa screen, mag-iingat ang lahat sa kanya. Kaya naman, nadagdagan ang mga alalahanin ni Floyd habang papalapit sila sa wakas. Kung tutuusin, hindi talaga siya sigurado kung nakilala na ni Gloria si Asher Dragon noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3271. Masasakit na alaala. Sa sandaling iyon, nakapikit si Floyd, dahil hindi niya matiis na panoorin ang screen kung sakaling lumitaw si Gloria. Kung sakaling gawin niya, walang paraan para malinis nila ang kanilang pangalan. Sa sandaling iyon, napansin ni Levi ang awkward na ekspresyon sa mukha ni Floyd. Gayunpaman, ipinalagay niya na ito ay dahil hindi matiis ni Floyd na panoorin ang 5 na nagdurusa, dahil ito ay isang bagay na palaging nadama ng huli na nagkasala. Kaya naman, hindi gaanong nakinabang si Levi. Habang lumilipas ang oras, patuloy na lumalabas sa screen ang malinaw na kristal na mga imahe. Kung pinahihintulutan ito ng oras, ang mga doktor ay nakagawa pa ng tuloy-tuloy na eksena mula rito. Maghintay, biglang bulalas ni Levi. Maging si Sonia at ang mga kasama ay halos sabay na napabuntong hininga, dahil ang huling grupo ng mga lalaking pumunta upang makita ang Asher Dragon ay ang mga tunay na may kasalanan. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit. Sa kanilang mga mukha na hindi nakikita, lalo silang naghinala. Sa katunayan, nanindigan sila na parang masakit na hinlalaki kung ihahambing sa iba pang miyembro ng Ecclesiastic Order. Nang makita ni Sonia ang imahe ng grupo, ang kanyang mga naunang hinala ay nakumpirma ng walang anumang pagdududa. Nang marinig ang paghinga ng lahat, ipinalagay ni Floyd na si Gloria ang lumabas sa screen. Isa pa, nag-ilusyon siya na lahat ay nakatingin na sa kanya. Nang imulat niya kaagad ang kanyang mga mata, napagtanto niyang walang pumapansin sa kanya. Sa halip, tinitingnan nila ang imahe ng isang misteryosong grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na damit, dahilan upang siya ay nakahinga ng maluwag. Kailangan nating tumuon sa mga lalaking ito. Deklara ni Levi bago bumaling ng mataman kay Sonia. Sa halip na kilalanin ng huli ang mga lalaki sa lugar, nagpatuloy siya sa paghihintay. Samantala, si Asher Dragon at ang 4 pa ay nagngangalit ng maalala nila ang eksena kasama ang mga lalaking nakaitim na damit. Ang intensity ng kanilang hysterical reaction ay lumaki ng halos 100 beses kung paano sila tumugon kanina. Ang kanilang mga katawan ay namimigay ng data na wala sa mga chart, isang patunay sa matinding pagdurusa sa kanilang nararanasan. Sa hitsura nito, ang lahat ng mga indikasyon ay nagtuturo sa katotohanan na ang mga lalaking ito ay may pananagutan. Pagkatapos ng lahat ng 5 biktima ay tumugon sa grupo na may mas matinding intensidad kaysa sa iba pang Ecclesiastic Order. Kasabay nito, ang grupo ni Sonia ay labis na namangha na ang isang bagay mula sa makamundo-mundo ay maaaring ipakita ang mukha ng salarin. Ito ay talagang kakaiba. Hindi man nakikita ang kanilang mga mukha, tumpak na ipinakita ang mga hugis ng kanilang mga figure at ang mga suot na damit. Ganyan talaga ang itsura nila. Magpatuloy.
Ginagawa ang kanilang makakaya, inilipat ng lahat ng proseso. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang mental torture para sa 5 naghihintay, habang naghihintay sa kanila ang biktimang hamon sa kanila. Magiging maayos ang lahat kung nagtagumpay sila sa proseso. Kung hindi, tuluyan na silang mapalayan habang buhay. Sa totoo lang, nag-aalala rin si Levi dahil sa hindi inaasahang sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang magagawa, dahil kinailangang lutisin ng 5 ang kanilang krisis ng mag-isa. Kasunod nito, ang kanilang mga alaala ay pinangunahan ng mga lalaking nakaitim. Samantala, ang paligid sa kanilang mga alaala ay lumipat palayo sa Heavenly Base habang sila ay umalis. Kitang-kita ng lahat na iyon ang sandaling si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama ay pinangunahan sa labas. Sa wakas, ang paligid ay nagbago sa lugar kung saan tinanggal ang mga buto. Sa tagpong iyon, dinamdam sila ng matinding sakit. Sa kabila ng pagiging nasa ilalim ng hypnosis, nagpupumiglas sila ng husto na imposibleng maipit sila. Dahil sa muling pagbabalik tanaw nila sa pinakakagimbal-gimbal na eksena, hindi may iwasang mapuno sila ng emosyon. Kasabay nito, nagsimulang mag-flash sa screen ang mga larawan ng mga salarin. Nagsimula ang eksena sa isang maliit na grupo sa simula bago lumipat sa isa na may 10 tao sa loob nito. Lahat sila ay nakasuot ng pare-parehong damit kahit na hindi malinaw ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang bawat detalye ay ipinakita, dahil silang 5 ay may malalim na impresyon sa kaganapan na wala silang iniwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3292. Ang pinakamalaking trauma. Dahil dito, lumitaw ang mga larawan ng Severance Dagger at iba pang tool para makita ng lahat. Nang ang lahat sa loob ng 5 alaala ng biktima, napanganga ang grupo ni Sonia. Nahanap nga ni Levi ang salarin. Boom! Biglang may sumagi sa kanila, dahilan para mapawisan sila ng malamig. Kahit na nalaman na mismo ni Levi ang katotohanan, maaring isipin ng may kagagawan na kami ang naglantad sa kanila. Kung mangyayari iyon, magiging problema ang North Pavilion. Kaya naman, lahat sila ay nagsimulang mag-alala. Sa sandaling iyon, ang 5 biktima ay pumasok sa pinakamahirap na bahagi ng proseso. Nasa sobrang sakit sila na mas malala pa kaysa kamatayan mismo. Marami nang hindi nakatiis sa kanilang nakikita ay naluluha na. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang kamao, pinasaya sila ni Forlivia. Para naman kay Floyd, napuno siya ng guilt, dahil kahit papaano ay responsable siya sa sitwasyon. Hindi na siya makatiis, sabi niya, hayaan mo akong tulungan sila. Hindi ko na kayang manood pa. Hindi, kailangan nilang lampasan ito mismo. Walang sino mang makakatulong sa kanila. Pinigilan niya si Levi. Ang tanging magagawa ng lahat ay manood at manalangin. Sa wakas, dumating ang 5 sa pinaka-nakakatakot na eksena sa lahat. Maliban sa mga lalaking nakaitim na damit, naroon din ang mga Bone Master. Agad na nakilala ang mga manunood ang mga Bone Master bilang mga napatay. Magkatugma ang mga mukha nila. Pinatay nga ng salarin ang Bones Master sa pagtatangkang sirain ang ebidensya. Sa sandaling iyon, naalala ng Asher Dragon ang kanilang pinakamasakit na kung saan inalis ng mga Bone Master ang kanilang mga eksenang naganap sa buto. Ito ang simula ng kanilang malaimpyernong pagdurusa. Gayunpaman, napakunot ang noo ni Levi na nagtataka. Ipinapalagay niya na ang kasukdulan ng kanilang sakit ay lumitaw ang mga Bone Master, at matitiis nila ito. Sa kasamaang palad, walang inaasahan na ito ay simula pa lamang, at ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Habang tumitindi ang kanilang pagdurusa, hindi napigilan ng 5 ang kanilang sarili. Ay hindi, mukhang hindi sila makakarating. Naikuyom ng mahigpit ni Levi ang kanyang mga kamao. Para naman sa iba, may tense din sila na tumingin. Anong nangyayari? Maaari ba itong maging pinakamasama ay darating pa? Hindi napigil ang mapaungol ni Levi. Ang iba ay pare-parehong nag-aalala. Dahil wala silang magawa para tumulong, nagbitiw na sila sa panonood ng may pagkabalisa. Sa bagay, 5 lang silang umaasa sa sarili nila. Katulad ng inaasahan, nakita ang haka-haka ni Levi. Ang isa na pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga Bone Master o ang mga lalaking nakaitim na damit, ngunit ang mga taong naghahanap upang i-transplant ang mga paglilinis na buto ng 5.
Siya ang batang pinuno ng mga lalaking nakaitim na damit at ang pinagmumulan ng trauma ng lahat. Sa kabila ng isang panandaliang sulyak, sapat na iyon upang mapuko ang kanyang presensya sa kanilang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang paglilipat ng mga buto ay inililipat sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, lumitaw ang lalaki sa ganito ng grupo ng kanilang mga alaala. Samantala, nang malaman ni Sonya at ng kanyang mga kasama kung ano ang nangyayari, nagulat din sila. Ang salarin ba na nasa receiving end ng Asher Dragon at ang mga paglilinis na buto ng kanyang mga kasama ay nagpapakita ng kanyang mukha. Habang lumalakas ang kanilang pagkabalisa, bumibigat ang paghinga. Sino kaya ito? Sa sandaling iyon, naramdaman nilang may ibang tao sa likod ng partikular na paksayon na iyon. Gayunpaman, hindi lang nila alam kung sino. Ngunit walang paraan na makokontrol ng sino man sa loob ng Ecclesiastic Order ang grupong iyon. Dahil may isa pang mahalagang dahilan, nagsimulang gumapang sa kanila ang takot. Natatakot silang makakita ng pamilyar na figure o mukha. Maging si Levi at ang iba ay nabalisa na parang alam nilang ang taong tinitingnan nila ang makapangyarihang utak sa likod ng lahat ng ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang sumagi sa isip ni Floyd ang imahe ni Gloria, na ikinagulat niya. Kaya naman, hindi na siya naglakas loob na manood pa. Kung siya pala iyon, hindi niya ito matatanggap. Sa totoo lang, hindi man lang niya iniisip ang posibilidad. Sa sandaling iyon, ang lima sa kanila ay nagpakawala ng masakit na hiyaw nang maabot nila ang rurok ng kanilang sakit. Huffang at puffang, lahat ng mga ito ay hingal sa hangin desperately. Sa gitna ng mabigat na paghinga, sa wakas ay lumitaw ang figure. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3273. Totem ng langit na lumalamon sa sawa. Ang aktwal na tao na naglipat ng espiritual na buto ay sa wakas ay lumitaw. Tumingin ang uwak at tinitigan ang larawang nagsimulang mahubog. Ano? Napanganga ang lahat nang makita ang painting. Ngunit sa huli ay napabuntong hininga sila sa pagkabigo ng mapagtantong ang pagpipinta ay itinampok lamang ang likod ng tao. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng tao mula sa harapan. Batay sa alaala ni Asher Dragon, likod lamang ng salarin ang nakita nila ngunit hindi ang mukha. Inaasahan ni Levi ang magiging resulta nito dahil alam niyang patay na si Asher Dragon kung nakita nila ang mukha ng salarin. Paalisan na sana niya ang mga ito on the spot. Hindi ko sana sila mailigtas. Imposible lang. Mula sa paraan ng pagtanggal ng salarin sa mga Bone Master na iyon, hindi siya mag-iiwan ng anumang bakas. Sa makatuwid, hindi ako nagulat na hindi nakita ni Asher Dragon ang kanyang mukha. Ngunit iba ang nakapukaw ng atensyon ni Levi, hindi nakadamit ang lalaki. Siya ay kalahating hubad dahil kailangan niyang eye transplant ang mga espiritual na buto mula sa Asher Dragon sa kanyang katawan. Kaya naman kitang-kita nila ang tato sa likod ng salarin. Ang tato ay isang totem ng isang dambuhalang sawa na lumalamon sa kalangitan. Agad na napako ang mga mata ni Levi sa tato. Ano ang kinakatawan ng totem na ito? Ito ba ay isang totem lamang o kumakatawan ba ito sa isang malakas na impluwensya? Dapat nating mahanap ang salarin sa sandaling malaman natin ang kahulugan sa likod ng totem. Ano ito? Si Sonya at ang iba ay mukhang nataranta matapos makita ang tato. Nagtaka rin sila sa kahulugan sa likod ng totem dahil hindi pa ito lumitaw sa Ecclesiastic Order dati. Wala talaga silang ideya. Maaaring alam nila ang pagkakakilanlan ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit, ngunit wala silang ideya kung sino ang misteryosong figurang ito at kung tungkol saan ang totem. Bukod dito, ang totem ng sawa na lumalamon sa langit ay walang kinalaman sa mga lalaking nakaitim na damit, dahil iba ang totem ng huli. Ano ang kinakatawan ng totem na ito? Batay sa imahe, malinaw na iginagalang ng mga lalaking nakaitim na damit ang misteryosong figure. Binabantayan din nila ang paligid sa panahon ng paglipat ng espiritual na buto upang matiyak na maayos ang lahat. Sino ang may kapangyarihang utusan ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit para protektahan ang paglipat? Ang teorya ng pagsasabuatan sa likod nito ay lampas sa kanilang pangunawa. Marahil ay malalaman ng mas matandang henerasyon o matatanda tulad ng North Pavilion at Three Sages kung sino ang taong ito. Ang misteryosong lalaking iyon ay tiyak na hindi natin maabot.
Lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad habang napagtanto nilang ang mga bagay ay maaaring maging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Naniniwala rin sila na mas maraming partido ang sangkot dito. Sa puntong iyon, lahat sila ay nagsisi sa kanilang ginawa. Hindi sana kami makikialam sa bagay na ito kung alam namin kung gaano kakomplikado ang problemang ito. Ito na ang wakas para sa ating lahat. Sa puntong iyon, ang bawat isa ay may iba't ibang kaisipang tumatakbo sa kanilang isipan. Samantala, hindi napigilan ni Floyd na sawayin ang sarili nang malaman niyang hindi si Gloria ang misteryosong figure. Ano bang problema ko? Paano ako maghay-hinala kay Gloria noong una? Hindi ko dapat siya iniisip ng ganoon. Grabeng tao ako. Dahil sa matinding pagkakasala, hiniling ni Floyd na bigyan niya ang kanyang sarili ng ilang mahigpit na sampal bilang parusa. Patay na sana ako kung hindi niya ako iniligtas, gayunpaman, kailangan ko pa ring maghinala sa kanya. Mula ngayon, ako, si Floyd Irving, ay hindi na maghay-hinala kay Gloria. Sumusumpa si Floyd sa kanyang puso. Matapos pag-aralan ang totem ng sawa na lumalamon sa langit, lumingon ang tingin ni Levi kay Sonia at sa iba pa. Kilala mo ba ang totem na ito? Tanong ni Levi. Umiling si Sonia. Walang ideya. Hindi ko pa ito nakita dati. Si Magnus at ang iba pa, ay umiling dahil hindi nila alam kung ano iyon. Ngunit malalaman natin kung sino ang may kasalanan kapag mayroon na tayong karagdagang impormasyon tungkol sa totem na ito. Walang kabuluhan ang sinabi ni Magnus. Pinanlakihan siya ng mata ni Levi. Inaasahan mo bang susuriin ko ang likod ng lahat ng nasa Ecclesiastic Order? Gusto mo bang hilingin ko sa kanila na tanggalin ang kanilang mga damit? Mag-iimbestiga kami para malaman pa ang tungkol sa totem. Sigurado akong mahahanap natin ito sa Ecclesiastic Order. Nagpropose si Sonia. Gusto lang nilang umalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon dahil ayaw nilang bambahin pa sila ni Levi ng mga tanong. Para bang natakot si Sonia at ang kanyang mga tao na humingi ng karagdagang impormasyon si Levi tungkol sa mga lalaking nakaitim na damit. Itinuro ni Levi ang mga larawan ng mga lalaking nakaitim na roba at nagtanong, hindi mo alam ang totem, ngunit sigurado akong alam mo ang mga costume na isinusuot ng mga lalaking nakaitim na roba, tama ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3274. Bigyan-bigyan kami ng pagpahinga. Natigilan si Sonia at ang iba pa nang marinig ang tanong na iyon. Si Magnus at ang dalawa pang lalaki, ay nagpupumilit ding makaisip ng sagot. Alam nila ang sagot, sa katunayan, alam na nila ito kanina pa. Nawalan ng masabi si Magnus at ang dalawa pang lalaki. Dahil nanatili ang mga mata ni Levi sa kanila, nakagawa sila ng maraming pagkakamali na pumukaw sa hinala ni Levi. Alam nilang hindi na nila maloloko si Levi dahil wala na siyang tiwala sa kanila. Ang tanging paraan para makalabas ay ang sabihin nila ang totoo. Biglang tumayo si Sonia at sinabing, oo. Alam natin kung sino sila. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Magnus at iba pa. Ano, malinis ba siya? How dare she? Pero hindi namin masasabi sa iyo kung sino sila. Kung gagawin natin, mamamatay tayo. Mamamatay din ang pamilya natin. Sisirain din nila ang ating mga lupain. Mangyaring maunawaan na kami ay nasa isang mahirap na sitwasyon, Crown King. Kaya't maawa ka sa amin, at huwag mo kaming pilitin na sagutin ka. Pakiusap ni Sonia. Nang marinig iyon, nagsimulang magmakaawa si Magnus at ang iba pa kay Levi, pakiusap huwag mo kaming pilitin na ibigay sa iyo ang sagot. Matapos lumuhad, nagpatuloy sila sa pagmamakaawa, huwag mo kaming piliting sagutin ang tanong na iyan. Natigilan ang lahat, tumingin sila kay Sonia at sa iba na hindi makapaniwala dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig. Anong nangyayari? Bakit takot na takot sila sa mga lalaking nakaitim na damit? Alam nila kung sino ang mga lalaking iyon na nakasuot ng itim na damit, ngunit natatakot silang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Bakit? Laking gulat nila dahil hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga lalaking nakaitim na damit. Bakit takot na takot si Sonia, Magnus, at ang iba pa sa kanila? Lumuhad pa sila sa harap ni Levi, umaasang maawa siya sa kanila. Hindi ka panipaniwala, pero may mali sa reaksyon nila. Napansin ni Floyd na may mali sa naging reaksyon nila sa tanong ni Levi. Bago ito,
Nagpakita siya ng mga palatandaan ng pagkapuot kay Sonya at sa iba pa dahil na brainwash siya ni Gloria na maniwala na sila ang kalaban. Naniniwala siyang si Sonya at ang kanyang mga tao ay may lihim na motibo sa pagtulong sa kanila. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, inimbestigahan pa ni Floyd ang grupong iyon ng mga tao. Sa puntong ito, ang mga pangyayari ay naging dahilan upang siya ay maging mas maingat sa mga ito. Malinaw, alam nila kung sino ang mga lalaking nakaitim na robe, ngunit sinusubukan pa rin nilang itago ito sa amin. Naglaro pa sila ng sympathy card at inaasahan na paalisan sila ng mentor. May kakaiba, lalong naghinala si Floyd sa kanila. Isa pa, nagsimula siyang maniwala sa lahat ng sinabi ni Gloria. Sinisikap ng mga taong ito na maghasik ng alitan sa atin. Dapat may hidden agenda sila. Guro, nag-aalala ako na may lihim na motibo ang mga taong ito. Nagbabala si Floyd. Ayos lang. Napangiti si Levi. Mukhang nakahanap na ako ng katapat ko. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay dapat na napakalakas dahil madali nilang takutin sina Sonya, Magnus, at iba pa. Lahat sila ay tila takot na takot sa mga lalaking nakaitim na damit. I bet ramdam nila ang takot sa kanilang mga buto. Ngunit naniniwala ako na ang taong nagsagawa ng paglipat ng paglilinis na buto ay higit na kapangyarihan, dahil siya ang nag-utos sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Interesting. Bigyan mo ako ng ilang oras, at malalaman ko kung sino ang mga taong ito. Sige, ayos lang. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong ko. Napatingin sa kanila si Levi at ngumisi. Nakahinga ng maluwag si Sonya at nagsabi, maaaring hindi namin naibigay ang impormasyon, ngunit naniniwala ako na malalaman mo kung sino sila. Maraming tao sa Ecclesiastic Order ang nakakaalam kung sino ang mga lalaking iyon na nakasuot ng itim na damit. Maaaring hindi nila alam ang hitsura ng mga misteryosong lalaking iyon, ngunit hindi nila kilala ang mga taong iyon batay sa kanilang mga kasuotan. Paumanhin, hindi namin masasabi sa iyo kung sino sila. Malalagay kami sa matinding problema kapag alam nilang kami ay nag-leak ng impormasyong ito sa iyo. Pero sabi nga, wala talaga kaming ideya kung ano ang totem. Sigurado akong walang sino man sa Ecclesiastic Order ang nakakaalam nito. Ulit niya. Tumanggaw si Levi nang marinig iyon. Kaya alam niya kung ano ang kaya ko. Ang talino ng babae. Tama siya. Okay lang kung hindi niya ibigay sa akin ang mga detalye. Alam ko kung sino ang mga lalaking nakaitim na robe sa kalaban. Well, at least napigilan nila ang isang massacre sa pamamagitan ng hindi pagsisiwalat ng anuman sa akin. Sige, ililibre kita. Pwede ka nang umalis dahil wala kang kinalaman dito. Nagpasya si Levi na pakawalan sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3295. Pinagsisinungalingan ka. Ano? Paalisan sila? Hindi. Labis na balisa si Floyd. Paano sila makakaalis? Sila ay isang grupo ng mga sinungaling. Obvious naman na may balak sila. Lahat sila ay nagpupumilit na umalis. Guro, hindi mo dapat. Magsasalita pa sana si Floyd nang binaril siya ni Levi ng masama, dahilan para tumahimik siya. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang umatras. Gusto talaga niyang ibunyag ang sekreto na sinabi sa kanya ni Gloria, para malaman ni Levi ang tunay nilang kulay. Gayunpaman, natakot siyang ilantad muna si Gloria. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na siya umimik. Magkita tayo sa susunod, Crown King. Salamat dahil hindi mo kami pinilit. Mangyaring mag-ingat din. Hindi lang sila ordinaryong tao, ang North Pavilion ay hindi katugma sa kanila. Kung hahanapin at harapin mo sila, dapat seryosohin mo ito marahil ay hindi na tayo magkikita sa darating. Sana magkita tayong muli, kung iyon ang itinakda ng tadhana. Pagkasabi noon ay naghanda na si Sonya at ang iba pa na umalis. Tumanggaw si Levi. Interesado siya sa isang puwersa na sapat na malakas para takutin ang North Pavilion ng ganoon. Dapat kong seryosohin ang bagay na ito. Sa kabilang banda, palihim na nanunuya si Floyd. Ipagpatuloy mo lang ang kilos na yan. Walang paraan na madali kang umalis. Siguradong naglalaro ka na naman. Sa sobrang pagmamalabos ni Gloria sa kanya kanina, hindi talaga gusto ni Floyd si Sonya at iba pa. Kahit anong gawin nila, pakiramdam niya ay may binabalak silang masamang balak. Isa pa, ngayong nagkataon lang ang pangyayaring ito, lalo na siyang naghinala.
Kahit na alam ni Sonya at ng iba pa kung sino ang mga taong iyon, tumanggi silang ibunyag ang pagkakakilanlan ng grupo at gumawa pa ng ganoong dahilan. Ang lahat ay hindi maiwasang maghinala din, lalo na si Floyd, na patuloy na nagtatarget at naghahanap ng gulo sa kanila. Kahit anong tingin ni Floyd dito, may mali. May plot talaga. Gayunpaman, dahil pinayagan na sila ni Levi na umalis, walang magawa si Floyd para pigilan sila. Mabuti. Papaalisin ko sila, guro. Ingatan mo si Asher Dragon at ang iba pa. Voluntaryo ni Floyd. Tumango si Levi. Pagkatapos noon, pinaalis ni Floyd si Sonya at iba pa. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang ngumiti ng malamig at sinabing, huwag mong isipin na hindi ko alam ang binabalak mo. Hinahabol mo lang ang mga hiling na buto ng aking master at Forlivia. Tama ba? At ang kanyang espada. Nagpapanggap kang tinutulungan mo ang aking amo para lang sa mga iyon, hindi ba? Ang mga makulat na komento ni Floyd ay naging dahilan para mapalingon si Sonya at iba pa. Hindi naman siguro inaasahan na ganoon ang sasabihin niya. Tila hindi kinuha ni Floyd ang kanilang payo noong nakaraang panahon. Nakikisama ka pa ba sa babaeng iyon? Tandaan mo ang sinabi ko. Sasabotahe ka niya maya-maya, kabilang ang iyong amo at si Forlivia. Oo, siya ang humahabol sa iyong Panginoon at sa iyong mga paglilinis na buto ni Forlivia at sa sinaunang banal na espada. Ingat kayo, niloloko ka, babala ni Sonya at ng iba pa. Ha. Humagalpak ng tawa si Floyd. Para sa kanya, sinusubukan lang nilang maghasik ng hidwaan sa pagitan nila ni Gloria. Dapat isang beses o dalawang beses lang silang gumamit ng murang mga trick na tulad nito. Bakit nila ito patuloy na ginagamit? Pinag-uusapan ko sila, ngunit nagawa nilang kaladkarin si Gloria dito. Itinataboy lang nila ang sisi. Kung tutuusin, wala si Gloria at wala siyang bilin sa akin. Hindi niya binanggit ang pag-aayos ng mga buto ni Master at Forlivia. Sa halip, patuloy siyang nag-aalala tungkol sa akin, Master, at Forlivia. Paanong ang isang tulad niya ay magtataglay ng anumang masamang intensyon? Isa sa atin si Gloria. Hinding-hindi niya sasaktan si Master at Forlivia. Hindi kailanman. Nang inaalala ni Asher Dragon at ng iba pa ang nangyari, hindi nila binanggit si Gloria. Sa kabilang banda, hinanap na ni Sonya at kanilang grupo ang Asher Dragon at sinuri ang kanilang mga napiling buto. Malinaw ang katotohanan, kung talagang may lihim na motibo si Gloria, sinuri sana niya ang Asher Dragon at ang mga nag-aayos na buto ng iba. Para naman kay Master at Forlivia, sa susunod na pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3296. Hanggat pinaniniwalaan ito ng iyong guro. Hindi pa ako sinundan ni Gloria para makilala si Master at ang iba pa. Hindi man lang siya nakarating sa lugar na ito dahil natatakot siyang maapektuhan sila ng negatibo. Sa huli, si Sonya at ang iba ay napunta sa paligid ni Master palagi. Obvious naman kung ano ang hilig nila. Kung credit ang pag-uusapan, siguradong kasing dami nila si Gloria. Kahit na nakuha niya ang kalahati ng mga Bone Master sa listahan, hindi siya naghanap ng anumang kapalit. Sa kabilang banda, binigyan ka na ni Master ng pangako. Gayunpaman, patuloy kang nagkakaroon ng mga lihim na motibo. Natural, masasabi ko kung sino ang masamang tao at kung sino ang mabuting tao dito. Alam na alam ko na walang kahit isang mabuting kaluluwa sa Ecclesiastic Order. Lahat sila ay may lihim na motibo, lalo na si Sonya at ang iba pa na nagsisikap na tumulong. Walang maniniwala na hindi sila nag-aagawan ng iba. Nakatitig sa kanilang apat, malamig na ngumiti si Floyd. Sa palagay mo ba ang paghahasik ng hindi pagkakasundo ay isang napaka-advanced na pamamaraan? Napakababa lang nito, kahit na ang isang bata ay makikita ito kaagad. Kung gusto mong gawin ito, maaari ka bang mag-isip ng ibang paraan sa susunod? Itigil ang pagiging halata. Bumalik ka sa katinoan mo. Naakit ka sa kanya. Udyok ni Sonya. Magnus and the others chimed in, hindi mo ba alam na nabubuhay siya sa pamamagitan ng lintes sa iba? Malapit ka nang higupin ng malinis. Tama na yan. Wala sa mga lalaking tinitignan niya ang magiging maganda. Haha, alam na alam ko na ang mga nangyayari ngayon. Mahusay na masasabi ni Master ang kaibigan mula sa kalaban, at mas magaling pa ako sa kanya.
Naghahasik ka ng hindi pagkakasundo para lumabas ang kaguluhan sa loob at masangkot din si Master, di ba? Siguradong maganda iyon para magpatuloy ang plano mo. Malamig na nanunuya si Floyd, na tila nakita niya ang kanilang panloloko. Ang pangunahing dahilan ay na-brainwash siya ni Gloria, na naging dahilan upang siya ay tumalon sa maling conclusion. Kaya naman, kahit anong pilit ni Sonya at ng iba pa na paalalahanan siya, matigas ang ulo niyang maniniwala na sinusubukan lang nilang maghasik ng hindi pagkakasundo. Lahat ng ginawa nila ay bahagi ng isang masamang plano. Sa pagtingin kay Floyd, ang iba ay nakaramdam ng matinding galit. Walang makapagliligtas sa kanya, kaso wala na siya at kinulam ng babaeng iyon. Pero wala na itong kinalaman sa atin. Ngayon na tayo ay nasasangkot sa isang mahirap na isyu, mas mabuti na mayroon tayong isang mas kaunting bagay na dapat alalahanin. Kalimutan mo na, hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa'yo. Hindi bagay sa atin, gayunpaman. Pagkatapos noon, naghanda na si Sonya at ang iba pa na umalis. Teka, hinayaan ba kitang umalis? Malamig na tanong ni Floyd. Napatitig silang apat kay Floyd. Pinapaalis na tayo ng amo mo. Pipigilan mo ba kami? Ikaw lang mag-isa. Sa mga tuntunin ng kakayahan, si Floyd ay walang kapantay sa kanila. Gayunpaman, nanunuya si Floyd. Natatakot ka ba? Bakit hindi mo nalang sabihin sa amin ang pagkakakilanlan ng mga lalaking nakaitim na damit? Kung sasabihin namin sa iyo, mamamatay kami. Mawawasak din ang North Pavilion. Paliwanag ni Sonya. Ha, sinong maniniwala sa kalokohang iyon? Ang North Pavilion ay isang malaking paksayon sa Ecclesiastic Order. Paano ka madaling sirain ng sinuman? Hindi ako naniniwala. Hindi ka ba makakaisip ng mas kapani-paniwalang kasinungalingan? Umiling si Floyd, ayaw maniwala sa kanila. Alam na alam niya ang Ecclesiastic Order. Walang napakaraming paksayon na maaaring sirain ang North Pavilion, lalo pa ang mga maaaring takutin sila ng ganoon. Malamig na ngumuso si Sonya. Ang mahalaga ay naniwala sa amin ang iyong amo. Hindi mahalaga kahit hindi mo gawin. Humagalpak ng tawa si Floyd. Sa tingin mo ba maniniwala talaga sa'yo si Master? Gusto lang niyang makita kung ano ang susunod mong hakbang. Walang magawa si Sonya at ang iba pa. Ang lawak kung saan si Floyd ay nasa ilalim ng kontrol ni Gloria ay mas masahol pa kaysa sa kanilang naisip. Kaya naman, hindi man lang sila nag-abala na makipagtalo sa kanya, magiging walang kabuluhan pa rin. Kung gusto mong patunayan ang iyong pagiging inosente, sabihin mo sa akin kung sino ang mga lalaking nakaitim na damit. Maniniwala ako sa iyo kung gagawin mo iyon. Iniwas ni Floyd ang kanyang tingin sa mukha ng lahat. Bakit namin sasabihin sa iyo? Anong kinalaman yan sa atin? Saway ni Sonya. Isang pilyong ngisi ang naglaro sa labi ni Floyd habang sinasabi, hindi naman sa ayaw mong sabihin sa amin. Nagtatago ka lang ng malilim na sikreto. Wala kang lakas ng loob na sabihin sa amin kung sino ang mga lalaking nakaitim na robe dahil kamag-anak mo sila, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3297. Pagharap sa kanilang pinakamalaking takot. Ang North Pavilion ang naghukay ng Asher Dragon at ang mga nagkukulang na buto ng iba, tama ba? Ang mga lalaking naka-black robe ay taga North Pavilion. Iyon ang magpapaliwanag sa lahat. Ayon sa kanila na alala, hinanap mo sila kanina at sinuri ang kanilang sarili hindi na mga buto. Well, natigilan si Sonya at ang iba pa dahil hindi nila mapapatunayan na inosente sila tungkol doon. Totoong lumitaw sila sa alaala ng Asher Dragon at ng kanyang gang, ngunit hindi iyon dapat gamitin ni Floyd para salakayin sila. At saka, sinuri mo rin ang aking Panginoon at ang pagtatayo ng mga buto ni Forlivia, di ba? Kayo lang ang grupong nakakaalam ng kanilang sarili na mga buto. Patuloy ni Floyd. Hindi rin iyon mapabulaanan ni Sonya at ng iba pa. Ito ay totoo. Sa katunayan, baka napatay mo ang mga Bone Master at sinira ang lahat ng ebidensya. Hindi mo talaga inaasahan na may paraan ako para maibalik ang alaala nila, di ba? Nang makita ni Floyd kung gaano katahimikan ang iba, mas lalo itong nabalisa. Ikaw ang mamamatay tao, tama ba? Itigil ang pagpapanggap, nakita ko na ang totoong kulay mo. Malamig niyang sambit. Gusto mo bang mamatay? Galit na galit, si Sonya at ang iba pa ay sisalakay na. Sa pinakakritikal na sandali, lumakas ang boses ni Levi.
Floyd, umalis na ang mga bisita. Napabuntong hininga si Floyd at wala nang ibang magawa kundi hayaan silang umalis. Wait lang, sisiyasatin kita mamaya at ilalantad ang lahat ng iyong mapanlinlang na plano. Matatanggap mo ang iyong parusa. Marami na akong ebidensya at pahiwatig ngayon. Sa lalong madaling panahon, malalaman ko kung ang imahe ng lumalamon sa langit ay may kinalaman sa North Pavilion. Kapag nalaman ko ang katotohanan, makakatagpo ka ng isang kakilakilabot na wakas, babala ni Floyd. Galit na galit si Sonia at ang iba pa. Imposibleng mangatwiran ka, maging mas mapagmasid. Sana hindi maapektuhan ang Crown King at ma-expose na ang babae sa lalong madaling panahon. Nang mabanggit nila si Gloria, nagpanik si Floyd. Natatakot siyang magreklamo sila kay Levi at ilantad si Gloria. Hindi dapat mangyari iyon. Sa pag-iisip na iyon, galit na nagbabala si Floyd, kung maglakas loob kang sabihin kay Master ang tungkol sa kanya o siran siya sa harap niya at kahit kaninong, papatayin kita. Masasabi ni Sonia at ng iba pa na natatakot siya. Gayunpaman, nanunuya lang sila, ano ang kinalaman natin yan? Hindi kami mapakali sa pag-aalaga dito. Sana ay matugunan mo ang iyong pagkamatay dahil sa babaeng iyon. Saka lang ako masiyahan. Wait lang, darating ang araw na pagsisisihan mo. Umalis sila pagkatapos iwan ang mga masasakit na salita. Galit pa rin si Floyd. How dare they default Gloria? Siyempre, magagalit ako. Mabuti, maghintay tayo at tingnan kung ano ang mangyayari sa paglipas ng panahon. Gusto ni Floyd na patunayan sa kanila na sila ni Gloria ay makakalampas sa pagsubok ng panahon at mananatiling magkasama magpakailanman. Ang kanilang tunay na pag-ibig ay sisira sa lahat. Talagang malalampasan ni Gloria ang anumang hamon. Mula sa lahat ng mga hinala niya, pinili niyang paniwalaan siya ng matatag. Napakabata, bagamat umalis na si Sonia at ang iba pa, naglakbay pa rin ang kanilang mga boses mula sa malayo. Lalong nagalit ito kay Floyd. Gayunpaman, nagmamadali pa rin siyang bumalik upang makita kung ano ang kalagayan ni Asher Dragon at ng iba pa. Ang hitsura at katangian ng mga salarin ay naibunyag na. Samantala, si Asher Dragon at ang iba pa ay labis na nagdusa. Gayunpaman, nagawa nilang hawakan ang kanilang sarili at harapin ang sakit ng direkta. Hinarap nila ang kanilang pinakamalalim na takot at itinuring ito bilang pinakakaraniwang pangyayari. Kung makikita nilang muli ang mga bangungot na iyon, maaari nilang harapin ang mga takot na iyon ng walang pag-aalinlangan. Nagtagumpay silang maalis sa kanilang isipan ang mga nakakatakot na bangungot na iyon. Gayunpaman, nasaksihan ng lahat kung gaano kasakit ang kanilang dinanas kanina. Sumakit ang kanilang puso para sa Asher Dragon at sa iba pa. Magiging maayos din ang lahat pagkatapos nito. Maglaan ka lang ng oras para gumaling. Nagtagumpay ka sa pinakamahirap na balakid sa pag-alis ng iyong mga takot. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3278. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Hahanapin ko ang salarin at maghayganti. Magpahinga ka lang at gumaling ka. Si Levi ay nasa mabuting kalooban. Pagkatapos ng lahat, tinanggal na nila ang kanilang mga bangungot at nakakuha ng mga pahiwatig tungkol sa salarin. Ang tanging tanong na lang ay kung paano nila mahuhuli ang salarin. Noong una, gusto niyang bigyan ng babala ang Ecclesiastic Order at pagbantaan silang ibigay ang mga hostage sa pamamagitan ng paggamit ng ebidensya. Kahit na hindi nila nakuha ang mga hostage, maaari pa rin nilang malaman kung sino ang salarin. Gayunpaman, naramdaman ni Levi ang abnormal na reaksyon ni Sonia at ng kanyang barkada, ang kanilang takot, at ang kanilang pagkabalisa. Nangangahulugan ito na ang salarin ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala. At saka, kung titingnan kung paano sinisira ng mga kalaban ang lahat ng ebidensya, ayaw pa nilang ibunyag ang kanilang sarili. Kung ganoon, magiging kontraproduktibo para kay Levi na gumawa ng malaking kaguluhan tungkol sa paghahanap sa kanila. Sa paggawa nito, inaalerto niya sila ng hindi kinakailangan. Kung nalik ang imahe ng sawa na lumalamon sa langit, maaaring gumawa ng mga hakbang ang mga kalaban para mawala ang mahalagang klon na ito. Sa makatuwid, hindi dapat gawin ito ni Levi sa isang mataas na profile na paraan. Ano ang dapat kong gawin? Ay, tama. Kahit na si Sonia at ang iba pa mula sa North Pavilion ay nag-aatubili na ihayag ang anuman,
Maaari kong hanapin ang mga matatanda ng North Pavilion, ang tatlong sage. Alam naman siguro nila lahat, di ba? Lihim na nagdesisyon si Levi. Ang susunod na misyon ng lahat ay hanapin ang salarin. Iyon din ang itinakda ni Floyd. Habang ang iba ay maaaring naghahanap ng walang patutunguhan, sigurado siya kung sino ang target niya, si Gloria. Siya ay lubos na may kaalaman at alam ang tungkol sa maraming bagay. Ngayon, gusto niyang malaman kung may kinalaman sa North Pavilion ang imahe ng lumalamon sa langit. Dahil sabik na silang umalis, sigurado siyang may kaugnayan sila sa pangyayaring ito. Marahil, umalis sila upang sirain ang ebidensya. Pagkaalis ng base, hinanap ni Floyd si Gloria na malungkot. Gayunpaman, si Gloria ay abala sa pagsasaliksik sa pamamaraan na nilikha ng sarili ni Forlivia at napunta sa isang recluse. Kaya naman, wala siya roon nang hinanap siya ni Floyd. Hindi man lang niya ito makontak. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya makontak? Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Nagbago ang ekspresyon ni Floyd. Maaaring ito ay isang hinala ang lumitaw sa kanyang isip, ngunit mabilis niyang hinampas ang kanyang ulo. How dare you suspect Gloria? Nabaliw na ba ako? Nagsimulang sawayin ni Floyd ang sarili. Dati, may buong kaalaman si Gloria tungkol kay Floyd, Sonia, at sa iba pa. Halimbawa, alam niya kung kailan dumating si Floyd at maghahanda muna siya. Gayunpaman, nahuhulog na siya ngayon sa pagsasanay ng self-created technique ni Forlivia. Nais niyang makabisado ito ng mabilis at maabot ang pinakamataas na posibleng antas. Kaya naman, hindi siya mapakali sa ibang bagay. Siya ay clueless sa kung ano ang nangyayari sa labas. Kaya lang, naghintay si Floyd ng walang anumang reklamo. Naghintay siya hanggang sa lumipas ang isang araw. Malamang busy siya. Mas gugustuhin ni Floyd na magdahilan para kay Gloria kaysa maghinala sa kanya. Aalis na sana siya, mabilis siyang lumapit. Agad na nagningning ang mga mata niya at pakiramdam niya ay malapit na siyang umiyak. Ang paghihintay ko ay hindi nawalan ng saysay. Alam kong busy siya. Mabilis na ipinaliwanag ni Gloria kay Floyd na pumunta siya sa West Pavilion at hindi nakabalik sa oras. Nagsorry pa ito sa kanya. Hinawakan ni Floyd ang kamay niya at emosyonal na napabulalas, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kung sino man sa atin ang may kasalanan, siguradong ako iyon. Siya ay isang total goner sa ilalim ng kanyang spell at control. Para sa kanya, hinding-hindi magkakamali si Gloria. Okay, naniniwala ako na wala ka ring gagawing masama, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kung may nangyaring ganito sa susunod, ipapaalam ko muna sa iyo. Kung titingnan mo kung paano mo ako hinanap ng sabik na sabik, malamang may apurahang nangyari, di ba? Tanong ni Gloria. Oo, nandito ako para ipaalam sa iyo na nahanap na ni Master ang salarin na nanakit kay Asher Dragon at sa iba pa. Nagulat si Gloria nang marinig iyon. Mabilis nilang nahanap ang salarin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3299. May ganyan bang paraan? May mali dito. Ang lahat ng mga Bone Master ay pinatay, at nakita ko ito ng aking mga mata. Paano posible na mahanap ang mga mamamatay tao kung walang anumang mga pahiwatig? Gusto talaga ni Gloria na tulungan si Levi sa paghahanap ng mga mamamatay tao dahil makikinabang din siya rito. Gayunpaman, walang kahit isang palatandaan. Hindi makapaniwala si Gloria. Paano nila nahanap ang mga mamamatay tao ng napakabilis? Anong klaseng bilis ito? Ipinakilala agad siya ni Floyd sa kanilang mga pamamaraan. Ginawa ni Gloria ang kanyang makakaya upang malaman ang lahat tungkol sa totoong mundo. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang ganoong bagay bago. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay lubos na hindi makapaniwala. Maipakita pa nila ang mga alaala ng taong iyon. Paano ito posible? Mabilis na ipinaliwanag sa kanya ni Floyd ang lahat, at sinabi pa niya sa kanya kung sino mula sa Ecclesiastic Order ang pumunta doon. Hindi lang iyon, pinangalanan din niya ang lahat ng taga West Pavilion na nakapunta doon. Nang marinig iyon, tuluyang naniwala si Gloria. Ito ay kahanga-hanga. Mayroon bang paraan sa totoong mundo? Nabunyag ang lahat. Bukod pa riyan, si Floyd ay kumuha ng ilang portrait at drawing na ginawa ng mga profiler at artist kasama niya bago siya umalis.
Ipinakita niya ang lahat kay Gloria. Talagang ipinakita niya sa kanya kung ano ang hitsura ng mga pumatay. Sa partikular, ipinakita ang bawat detalye ng mga lalaking nakaitim na damit. Higit sa lahat, ipinakita ang kanilang mga kasuotan. Teka, nang makita ni Gloria ang mga larawan ng mga lalaking nakaitim na damit, nanginginig siya at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Tumalon ba ako sa mga conclusion tungkol sa mga nasa North Pavilion? Nagsabi ba sila ng totoo? Ganyan ba talaga Kate ang mga lalaking naka-black robe? Nakita ni Floyd ang kanyang kakaibang reaksyon, kaya hindi niya maiwasang magtanong, ano iyon? Tiyak na nakilala sila ni Gloria. Kung tutuusin, kahit si Sonia at ang iba pa ay alam ang tungkol sa kanila. Sa madaling salita, karamihan sa kanila mula sa Ecclesiastic Order ay alam ang tungkol sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Nagulat si Gloria, sila na. No wonder, sino pa ba kung hindi sila ang mabilis kumilos? Kung sila talaga, ipinaliwanag nito kung bakit pinatay ang mga Bone Master na iyon. Sa kabila ng kanyang nakakagulat na pag-iisip, nagpanggap si Gloria na parang hindi niya kilala ang mga lalaking iyon. Nakita ko na ba ang mga itim na damit na iyon? Parang hindi ko na matandaan. Bulong ni Gloria. Sinabi pa ni Floyd sa kanya ang tungkol kay Sonia at sa iba pa. May tanong ako, pero, ganyan ba talaga Kate ang mga lalaking iyon? Talaga bang kaya nilang takutin ng husto ang mga tao? Tanong niya. Gayunpaman, naramdaman ni Floyd na ginugulo siya ni Sonia at ng iba pa. Umiling si Gloria. Hindi pwede yon. Paano posible na ang North Pavilion ay nabura? Napakalakas ng North Pavilion, at hindi ko maisip na may taong kayang paksain ito. Ang North Pavilion ay mayroon. Ang tatlong sage, at lahat sila ay mga elite na mandirigma sa Ecclesiastic Order. Paano nila mabubura ang North Pavilion sa sandaling may magbanggit ng kanilang mga pangalan? Basura yan. Kumbinsido si Floyd, si Sonia at ang iba ay nag-uusap. Walang paraan na nagsasabi sila ng totoo. Regarding sa mga lalaking naka-black robe, hindi ko alam kung sino sila. Kailangan kong bumalik sa West Pavilion at tanungin ang aking mga amo tungkol dito. Babalik ako sa iyo kapag nakakuha na ako ng kumpirmasyon. Noong una, gusto ni Gloria na sabihin ng direkta kay Floyd para makakuha siya ng credit. Gayunpaman, natakot siya sa pangkat na iyon. Sa katunayan, nakakatakot sila gaya ng inilarawan sa kanila ni Sonia at ng iba pa. Walang nang ahas na banggitin ang kanilang mga pangalan. Kung sino man ang gumawa ay tiyak na mamamatay. Hindi lang ako, kundi lahat ng iba ay mamamatay din. Sa katunayan, ang buong West Pavilion ay maaaring mapahamak. Siguradong seryoso ito. Marahil kahit na ang mga taong tulad ng tatlong sage ay walang kapantay para sa kanila. Dapat kong siguraduhin na hindi alam ng pangkat ang tungkol sa relasyon namin ni Floyd. Isa pa, kailangan kong malaman kung matutunton nila ako pagkatapos kong sabihin kay Floyd. Dapat akong tumapak ng magaan sa bagay na ito. Kaya naman, hindi ko dapat sabihin kaagad kay Floyd ang anumang bagay. Okay, tumanggo si Floyd. Gayunpaman, ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay hindi ang mga utak. May pinagsisilbihan sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3300. Pinagkakatiwalaan kita. Ano, may iba na ba? Natigilan si Gloria. May ibang tao sa likod ng paksayon na ito. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Ang larawan ng mastermind ay nagpapakita lamang ng likod ng kanyang katawan. Nagmamadaling kinuha ni Floyd ang portrait. Agad namang naakit si Gloria sa larawan. Walang kakaiba sa likod ng lalaki. Gayunpaman, natigilan si Gloria nang makita niya ang totem ng sawa na lumalamon sa langit. Nakita ko na ito somewhere. Unlike before, hindi niya talaga alam kung ano ang tinitingnan niya this time around. Napakapamilyar nito, at siguradong nakita ko na ito sa isang lugar. Sa kabila ng pagsisikap niyang maalala ang totem, ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Gayunpaman, sigurado siyang nakita niya ito noon. Pagkatapos ng lahat, nakasama niya ang lahat ng uri ng tao mula sa Ecclesiastic Order. Sa katunayan, ligtas na ipagpalagay na nakita niya silang lahat. Kaya naman, malaki ang posibilidad na makita niya ang totem noon. Bagamat walang ideya si Sonia at ang iba pa kung ano iyon, medyo pamilyar si Gloria dito. Mukhang pamilyar ang totem na ito.
Tatanungin ko ang aking mga amo tungkol dito. Sabi niya. Isang ngiti ang isinagot ni Floyd, alam ko na. Bagamat lahat sila ay mula sa Ecclesiastic Order, nakakuha ako ng iba't ibang sagot mula sa kanila. Si Sonia at ang iba ay nag-aatubili na sabihin sa akin, o sadyang walang alam sila. Si Gloria naman ay hindi man lang ako tinanggihan ng tahasan. Sa halip, sinabi niya sa akin na kukuha siya ng mga kumpirmasyon mula sa kanyang amo at sa kanyang barkada. Okay. Iyong iilan mula sa North Pavilion ay sadyang naghahasik ng kabuluhan. Natatakot ako na baka magdagdag sila ng panggatong sa apoy at suron ka. Sa tingin ko baka bigyan nila si Masters at ang iba ng masamang impresyon sa iyo bago mo pa sila makilala. Dumagundong si Floyd. Naisip ni Gloria ang posibilidad na mangyari din iyon. Kaya naman, kailangan muna niyang magpaalis ng ilang tao para maipagpatuloy niya ang kanyang plano. Ngayong kumpleto na ang listahan ng mga Bone Master, aalisin ko na si Sonia at ang iba pa. Bago iyon, maghuhukay ako ng impormasyon tungkol sa mga espiritual na buto ni Levi at Forlivia mula sa kanila. Sa tingin ko, dapat ay ginagawa nila ito para sa isang dahilan. Gusto nila ang espada ng aking amo, ang kanyang espiritual na buto, at ang espiritual na buto din ni Forlivia. Si Floyd ay nagsasalita pa tungkol kay Sonia at sa iba pa. Naningkit ang mga mata ni Gloria nang marinig ang mga katagang iyon. Pati yung espada. Yan ang mga bagay na gusto ko. Kung makukuha ko ang alinman sa Forlivia o ang espiritual na buto ni Levi, kasama ang pamamaraan at espada ni Forlivia, ako ay nasa tuktok ng mundo. Kailangan kong dahan-dahan ang mga bagay-bagay at huwag kumilos ng padalos-dalos. Kung tutuusin, masyadong malakas si Levi ngayon. Una, kailangan kong maghanap ng makakapigil kay Levi. Dahil nakuha na ng paksayon na ito si Asher Dragon at ang mga espiritual na buto ng kanyang gang, naiisip ko na lang kung gaano sila kalakas. Bukod dito, sinusuportahan din sila ng mastermind na may lumalamon sa langit na Python Totem. Sigurado akong napakalakas nila, kaya naman, tiyak na mapipigilan nila si Levi. Sa oras na iyon, sa wakas ay makakagalaw na ako at makuha ang espiritual na buto ni Forlivia at ang sinaunang banal na espada ni Levi. Ang lahat ng iyon ay magiging akin sa hinaharap. Kailangan kong planuhin ito ng maayos para malagay ko si Levi at ang kanyang mga kaaway sa gulo. Ang God Crusher ay isang magandang espada. Magnanakaw ako kapag sinundan ko si Floyd sa base nila. Pagkatapos nito, iba na lang ang sisisihin ko. Gayunpaman, ang pagkuha ng espiritual na buto ni Forlivia ay isang problema, bagaman. Napakahirap maglipat ng espiritual na buto. At saka, hindi ko alam kung anong uri ng espiritual na buto ang mayroon siya. Kailangan kong magsimula kaagad sa trabaho. Sa katunayan, hindi lamang niya kailangan na matutunan ang pamamaraan ni Forlivia, ngunit mayroon din siyang iba pang mga bagay na nangyayari. Pagkatapos nito, kailangan niyang simulan ang paggamit ng kanyang mga pawn para maalis si Sonia at ang iba pa. Kasabay nito, kinailangan niyang bumalik sa West Pavilion para malaman ang higit pa tungkol sa totem ng sawa na lumalamon sa langit. Kapag tapos na iyon, ay lalahad ko ang mga pagkakakilanlan ng mga lalaking nakaitim na damit at iframe ang ilang iba pang mga tao upang isipin ng mga lalaking ito na sila ang nagsiwalat ng kanilang mga pagkakakilanlan. By then, wala na akong gagawin dito. Kailangan niyang planuhin ang lahat ng perpekto para walang makaisip na kasali siya. Bago siya umalis, malumanay niyang sinabi kay Floyd, "I've made a blunder this time around. Hindi na mauulit. Ipaalam ko sa iyo ng maaga kung may nangyari." Okay, nakuha ko na. Kung abala ka, dapat mo munang ipagpatuloy ang sarili mong mga bagay. May tiwala ako sa iyo, at hindi ko hahayaang suruan ka ng sinuman. Naniwala si Floyd sa kanya.